KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela, The Invincible. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 821 hanggang 830. Ika-83 na episode ng Hindi Magagapi. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe Kwentong Nobela Kabanata 821. Pagpasok sa The Devil Cave. Dahil alam na ang apat na hegemonic na kapangyarihan ng Devil Domain Mainland ay magtitipon upang buksan ang Devil Cave sa loob ng isang taon, nanatili si Huang Xiaolong sa West Raven City. Nakatuon siya sa kanyang paglilinang habang hinihintay niya ang araw ng pagbubukas ng Devil Cave. Ang isang taon ay hindi mahaba o maikli, ngunit mabilis itong lumipas. Sa isang taon na ito, nagpatuloy si Huang Xiaolong na sumipsip ng Black Tortoise at Vermilion Bird Star Force para pasiglahin ang kanyang pisikal na katawan, na pinahusay ang mga depensa ng kanyang True Dragon Physique at lakas ng pag-atake sa isang malaking antas. Ang kanyang tunay na walang kamatayang Essence Force at Azure God Battle Chi ay lumundag ng walang katapusan, hindi mauubos. Sa loob ng isang taong ito, naglaan din si Huang Xiaolong ng oras sa pagpino ng ilang Spring-Autumn 100 Life Divine Pellets at Amethyst Water Droplet Divine Pills. Nang may 3 araw na natitira bago ang pagbubukas ng Devil Cave, umalis si Huang Xiaolong sa West Raven City. Kailangan niyang tukuyin kung aling mga patriarch at chief ng puwersa ang susunod sa apat na hegemonic na kapangyarihan sa Devil Cave. Kapag natukoy na niya ang kanilang mga pagkakakilanlan, magagawa niyang piliin ang kanyang target, papatayin sila, at pagkatapos ay palitan sila sa pagpasok sa Devil Cave. Pagkatapos magtanong sa paligid, nagpasya si Huang Xiaolong sa patriarch ng 100 Devil's Gate, si Bai Jisheng. Ang dahilan ng kanyang pagpili ay si Bai Jisheng ay isa ring perfection stage na late 10th Order God Realm Cultivator, ang parehong cultivation realm gaya ng kanyang sarili, at mas naiintindihan ang tungkol sa 100 Devil's Gate pagkatapos ng soul scoring ang 200 Devil's Gate Disciples. Ang isa pang dahilan ay ang punong tanggapan ng 100 Devil's Gate ang pinakamalapit sa West Raven City. Pagkatapos magpasya sa 100 Devil's Gate Patriarch Bai Jisheng bilang kanyang target, lumipad si Huang Xiaolong patungo sa punong tanggapan ng sekta. Pagdating sa malapit sa 100 Devil's Gate Headquarters, si Huang Xiaolong ay lihim na inilatag ang kanyang divine sense at hindi nagtagal ay nakita niya si Patriarch Bai Jisheng na naglilinang sa isang underground secret chamber. Sa pagpasok sa lihim na silid ng halos walang pagsisikap, pinatay niya ang 100 Devil's Gate Patriarch Bai Jisheng. Bagamat si Bai Jisheng ay nasa parehong cultivation realm at nilinang niya ang isang makapangyarihang Devil Sutra, sa harap ni Huang Xiaolong, si Bai Jisheng ay walang kahit kaunting kapangyarihang lumaban. Bago siya patayin, sinilip ni Huang Xiaolong ang kaluluwa ni Bai Jisheng. Mula sa kanyang mga alaala, nalaman niya na, sa mga liege force ng Ghost Demon Valley, maliban sa 100 Devil's Gate Patriarch Bai Jisheng na susundan ang Ghost Demon sa Devil Cave, mayroong 18 tao. Lahat sila ay dapat magtipon sa labas ng Devil Cave kinabukasan. May sapat na oras bago ang pagtitipon, sa makatuwid si Huang Xiaolong ay nanatili sa lihim na silid sa ilalim ng 100 Devil's Gate upang maging pamilyar sa personalidad ni Bai Jisheng bago baguhin ang kanyang sariling mga katangian at pisikal na katawan kay Bai Jisheng. Nang sumapit ang umaga, umalis si Huang Xiaolong mula sa sikretong silid, patungo sa Devil Cave. Makalipas ang isang araw, dumating si Huang Xiaolong sa kanyang destinasyon, ang Devil Cave. Sa oras na dumating siya, mayroon ng isang malaking grupo ng mga patriarch at chief ng sekta ng demonyo na naghihintay sa malawak na open space sa harap ng Devil Cave. Sa mga patriarch at chief ng sekta ng Diablo na ito, ang pinakamahina ay nasa peak pa rin sa huling bahagi ng ika-10 Order God Realm. Pagdating pa lang ni Bai Jisheng, agad niyang naramdaman ang matinding pagpatay na nakadirekta sa kanya. Ang layunin ng pagpatay na ito ay halos nakikita na para bang gusto nitong punitin si Huang Xiaolong sa 1,000,000 piraso upang maibulalas ang galit ng taong ito. Tinundan ng tingin ni Huang Xiaolong ang pinagmulan ng layunin ng pagpatay sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasuot ng skeleton robe sa kabilang dulo ng field. Siya ay may mga itim na pattern sa buong balat at nakamamatay na malamig na titig kay Huang Xiaolong.
Nang makita ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito, bahagyang kumunat ang noo ni Huang Xiaolong. Sa pamamagitan ng mga alaala ni Bai Jisheng, natagpuan niya ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito na ang hepe ng isang sekta na tinatawag na Skeleton Sect na pinangalan ng Moleng. Ang Skeleton Sect na ito ni Moleng ay isa sa mga puwersang nanumpa ng katapatan sa Crimson Devil ng Crimson Devil City at nagkaroon ng matinding sama ng loob kay Bai Jisheng. May panahon noon kung saan si Bai Jisheng at itong si Moleng ay nakikipagkompetensya para sa isang demonic devil bead na nagresulta sa pagkamatay ng hindi mabilang na 100 Devil's Gate at Skeleton Sect Masters na naging sanhi ng pagdaloy ng dugo na parang isang ilog. Kabilang sa mga namatay sa kamay ni Bai Jisheng ay ang babaeng kasama ni Moleng. At ang demonic devil bead noong panahong iyon ay nahulog din sa kamay ni Bai Jisheng. Mula noon, si Moleng ang taong higit na nagnanais na mamatay si Bai Jisheng. Pagkaraan ng ilang sandali, kumunat ang noo ni Huang Xiaolong. Kahit na ang Moleng na ito ay medyo mas malakas kaysa kay Bai Jisheng, para kay Huang Xiaolong, si Moleng ay hindi isang banta. Siyempre, kung hindi alam ng Moleng na ito kung paano kontrolin ang sarili pagkatapos pumasok sa Devil Cave, na humahad lang sa kanya sa paghahanap sa katawan ng 100 Spirits Beast King, mabilis niyang malutas ang problemang ito ni Moleng. Para sa mga Devil Cultivator na ito, si Huang Xiaolong ay walang makataong damdaming matitira. Habang lumilipas ang oras, parami ng parami ang mga nagsasaka ng demonyo na dumating sa bukid, sa isang lugar na humigit kumulang 110 tao. Walang exception, bawat isa sa mga taong ito ay mga kasumpa-sumpa na diablo ng Devil Domain Mainland. Biglang-bigla, mahigit 100 masiglang kapangyarihan ng Diyos ang bumalot sa parisukat. Sa ilalim ng nakakatakot na mga banal na kapangyarihang ito, ang lahat ng mga nagsasaka ng diablo sa liwasan ay nagpakita ng takot at pangamba sa kanilang mga mukha na nagmamadaling lumuhod. Agad na naintindihan ni Huang Xiaolong, nangangahulugan ito na dumating na si Crimson Devil, Gaunt Devil, Ghost Demon, at ang iba pang mga ulo. Kayahin ng iba pang mga magsasaka, ibinaba niya ang kanyang sarili sa lupa na may nakakatakot na ekspresyon. Ghost Demon, hindi kita nakita sa loob ng 1,000 taon, ngunit mukhang hindi nag-improve ang Ghost Demon cultivation mo Umalangaw-ngaw sa hangin ang isang kampante na boses na tumatawa. Si Huang Xiaolong at ang iba pang mga Devil Cultivator ay lumuhad sa bukid na nakayuko. Sa pakikinig sa boses, alam niyang pagmamayari ito ni Crimson Devil Shi Jiushan. Hehe, same. Wala rin akong nakikitang improvement sa Crimson Heart Devil technique mo. Isang paus na boses ang gumanti. Sa susunod na segundo, 22 figure ang sumipol sa kalawakan na bumababa sa harap ng pasukan ng Devil Cave. Baka bumangon kayong lahat. Sabi ni Crimson Devil na nakatingin sa mga Devil Cultivator na nakaluhod sa bukid. Ghost Demon, Flaming Devil, at Gorbfiend ay sinabi rin ang parehong sa mga Devil Cultivator sa ilalim nila. Tumayo si Huang Xiaolong, mabilis na sumulyap ang gilid ng kanyang mata sa Crimson Devil Shi Jiushan na nakasuot ng pulang-pula na brocade na robe. Sa likod ng Crimson Devil ay si Gaunt Devil Shi Jiexen, gayon din ang 3 pang Devil ng Crimson Devil City. Sa tabi ni Crimson Devil ay isang medyo bilugan na matandang lalaki na nakasuot ng kulay garnet na damit. Ayon sa mga alaala ni Bai Jisheng, ang bilugan na matandang ito ay ang master ng Ghost Demon Valley, si Panhai. Sa likod ng Ghost Demon Panhai ay nakatayo rin ang 4 na tao, ang 4 na makapangyarihang Grand Enforcer ng Ghost Demon. Lahat silang 4 ay mga master ng First Order High God Realm at mas mataas. Sa kabilang panig, sa tabi ni Crimson Devil, ay isang payat na matandang lalaki na nagbuga ng malabong madilim na kulay lila na apoy mula sa kanyang buong katawan. Sa pagtingin sa payat na matandang ito, lumiit ang mga mag-aaral ni Huang Xiaolong. Ang payat na matandang ito ay walang iba kundi ang pinakamalakas na tao ng Devil Domain Mainland, na kinilala ng lahat na tinawag na Flaming Devil. Siya si Ruanji, ang sovereign ng Flaming Devil Sect, na nagtataglay ng hindi maarap na lakas.
Ang Dragon Emperor Altai ay isang peak-late Second Order High God Realm Master na malapit nang makapasok sa Third Order, ngunit naramdaman ni Huang Xiaolong na ang Flaming Devil Ruanji na ito ay bahagyang nasa itaas ng lumang dragon, medyo lamang. Sa tabi ng Flaming Devil na si Ruanji ay ang guro ng Gorbfiend House, si Wang Han. Siya ay ganap na nakatago sa ilalim ng isang malaking itim na balabal, nag-iwan lamang ng isang pares ng nakikitang berdeng mga mata. Habang si Huang Xiaolong ay lihim na nagmamasid sa mga pinuno ng apat na hegemonic powers, sina Shi Jiushan, Pan Hai, Ruan Ji, at Wang Han ay naglabas ng isang stone sigil key na halos kasing laki ng dalawang palad. Pagkatapos, tila binibigkas nila ang ilang uri ng sinaunang demonyong mantra upang pagsamahin ang apat na sigil ng bato, na naging dahilan upang lumipad sila patungo sa may pattern na binga ng bato sa harap ng Devil Cave. Nang pumasok ang mga sigil ng bato sa binga ng bato, ang pader ng liwanag na tumatakip sa pasukan ng Devil Cave ay unti-unting lumabo at sa wakas ay nawala. Sina Shi Jiushan, Pan Hai, Ruan Ji, at Wang Han ay nangolekta ng sarili nilang stone sigil. Pagkatapos, pinangunahan ni Flaming Devil Ruan Ji ang Flaming Devil Sect at ang mga puwersa nito sa Devil Cave, na sinundan ng mga puwersa ng Ghost Demon Valley. Matapos makapasok sa Devil Cave ang limang High God Realm Master ng Ghost Demon Valley, sumunod sa loob si Huang Xiaolong at iba pang puwersa sa ilalim ng Ghost Demon Valley. Sa sandaling pumasok si Huang Xiaolong sa Devil Cave, ang demonyong Devil Chi ay sumugod sa kanyang katawan na parang mabangis na hangin. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 822. Paghahanap para sa Demonic Devil Bead. Ang mapanlinlang na Devil Chi na iyon ay siksik at nakakasakal, kahit na ang ilang high-level na God Realm Devil Cultivator ay mahihirapang tiisin ito. Gayunpaman, para sa mga Devil Cultivator na ito na nasa peak late 10th Order God Realm at mas mataas, ang Demonic Devil Chi ay matitiis pa rin. Bukod dito, sa mga matandang Diablo na may mataas na paglilinang, ang mapanlinlang na Diablo Chi na ito ay sa katunayan ay isang kayamanan. Kung maaari silang manatili at magtanim sa loob ng Devil Cave na ito sa loob ng 100 taon, tiyak na maihahambing ito sa kanilang pag-unlad sa loob ng 1,000 taon sa labas. Habang lumilipad ng mas malalim si Huang Xiaolong sa kuweba, patuloy niyang ipinapaikot ang Osere Tactics, iginuhit ang nakapalibot na Devil Chi sa kanyang katawan, dinadalisay at hinihigop ito. Tuwang-tuwa si Huang Xiaolong matapos masipsip ang mapanlinlang na Devil Chi na iyon sa loob ng ilang panahon, dahil natuklasan niya na ang Devil Chi na ito ay naglalaman din ng demonyong Chi ng 100 Spirit Beast King. Kahit na ang demonyong Chi ng 100 Spirits Beast King na nasa loob ng Devil Chi ay napakahina at maaaring hindi ito makita ng iba, pinadalisay ni Huang Xiaolong ang iba pang bahagi ng mga bahagi ng katawan nito, kaya pamilyar siya sa demonyong Chi nito. Noong una, hinuhusgahan lamang ni Huang Xiaolong na ang Devil Cave ay maaaring isa sa mga lugar kung saan ang huling bahagi ng katawan ng 100 Spirits Beast King ay selyado, ngunit sigurado na siya ngayon. Sa sandaling ito, biglang huminto si Pan Hai na lumilipad sa harapan at ibinaling ang kanyang matalim na tingin kay Huang Xiaolong. Bai Jisheng, halika rito, sabi ni Pan Hai. Nanikip ang puso ni Huang Xiaolong, nakita ba siya ng ghost demon na ito? Gayunpaman, walang pagpipilian si Huang Xiaolong kundi ang humakbang pasulong, magalang na sumaludo, Lord Ghost Demon. Narinig ko na noong nakaraan ay nakuha mo ang iyong mga kamay sa isang Ghost Emperor scripture. Tanong ng Ghost Demon Pan Hai. Kasulatan ng Ghost Emperor. Si Huang Xiaolong ay lihim na nakahinga ng maluwag nang marinig ito. Ang Ghost Emperor scripture na ito ay isa sa 10 Great Devil Tenet ng mga sinaunang Diablo. Noong nakaraan, natagpuan ni Bai Jisheng ang Ghost Emperor scripture sa pamamagitan ng kapalaran at lihim na nililinang ito mula noon. Walang nakakaalam nito, sinong mag-aakalang nalaman ng Ghost Demon na ito. Talagang natagpuan ng subordinate na ito ang Ghost Emperor scripture noong nakaraan, naghihintay lamang sa araw ng pagbubukas ng Devil Cave upang ayalay ito sa Lord Ghost Demon. Makalipas ang ilang sandali, naglabas si Huang Xiaolong ng isang parisukat na itim na metal na token na nagbuga ng malambot na gininto ang glow.
Ang nasabing Ghost Emperor scripture ay naka-embed sa loob ng black metal token na ito. Noong araw na pinatay niya si Bai Jisheng, natagpuan niya itong Ghost Emperor scripture sa loob ng kanyang spatial ring. Natuwa si Huang Xiaolong na itinapon niya ang Ghost Emperor scripture sa kanyang Azure ring, kung hindi, paghihinalaan siya ngayon. Tinipsip ng kamay ni Ghost Demon Panhay ang itim na square metal sa kanyang kamay at ginamit ang kanyang banal na sentido para suriin ito. Ngumiti kay Huang Xiaolong, hindi masama, ito talaga ang Ghost Emperor scripture. Pagbalik mo mamaya, pumunta ka sa Ghost Demon Valley, maaari kang mag-cultivate sa Ghost Demon Pool sa loob ng 2 buwan. Ang Ghost Demon Pool ay nilikha ng Ghost Demon Panhay sa pamamagitan ng pagkolekta ng hindi mabilang na iba't ibang mga halamang gamot mula sa Devil Domain Mainland at iba pang mga kayamanan upang pinuhin ang isang espiritual na pool. Hindi na kailangang sabihin, ang mga benepisyo ng paglilinang sa pool ay napakalaki. Ang ibang mga pinuno ng sekta ng Diablo ay nagpakita ng naiinggit na tingin kay Huang Xiaolong nang marinig ito. Mabilis na nagpakita ng pasasalamat si Huang Xiaolong. Sige, maghiwalay ang lahat at hanapin ang mga kayamanan. Kapag umalis tayo, itatabulate ko ang iyong mga merito ayon sa bilang ng mga demonic devil beads na iyong natipon. Tinabi ng Ghost Demon Panhao sa lahat. Sa loob ng Devil Cave na ito, maliban sa demonic devil beads na nakondensed kada 1,000 taon, marami pang ibang kayamanan. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit ang Ghost Demon, Crimson Devil, at ang dalawa pa ay manggenggunes sa isang grupo ng mga tao tuwing papasok sila. Sa tuwing bubuksan nila ang silang formation ng Devil Cave, mananatili lamang itong bukas sa loob ng 10 araw. Ang Ghost Demon, Crimson Devil, Flaming Devil, at Gorbfiend ay pangunahing nakatuon sa pag-agaw ng demonic devil beads at walang oras upang maghanap ng iba pang mga kayamanan sa loob ng kuweba na iniiwan ng gawaing ito sa mga taong tulad ni Huang Xiaolong at iba pa. Natural, ang mga kayamanang ito ay kailangang ibigay kapag nasa labas na sila ng Devil Cave. Sa utos ng Ghost Demon na maghiwa-hiwalay at maghanap ng mga kayamanan, lahat ng mga pinuno ng mga sekta ng Diablo ay kinilala ng may paggalang, ang kagalakan sa kanilang mga puso habang sila ay patungo sa iba't ibang direksyon. Itong si Bai Jisheng ay medyo ambisyoso, lihim na naglilinang pagkatapos makuha ang Ghost Emperor scripture. Ngayon, kung hindi dahil tinanong siya ni Valley Master tungkol dito, hindi niya sana inialay ang Ghost Emperor scripture. Ang isa sa Grand Enforcer ng Ghost Demon ay malamig na tumitig sa papaalis na figure ni Huang Xiaolong. Tumango si Ghost Demon Panhay bilang pagsang-ayon, ang pinakamahalagang gawain ngayon ay ang hanapin ang demonic devil bead. Maghintay hanggang makarating siya sa Ghost Demon Pool para mag-cultivate, personal ko siyang haharapin. Ang aking Ghost Demon banner ay kulang na lang ng ilang bangkay ng mga devil cultivator. Go! Hanapin muna ang demonic devil bead. Oo, Valley Master. Ang Ghost Demon Panhay at ang kanyang mga Grand Enforcer ay nawala sa lugar sa isang kisap mata. Pagkaalis ng grupo ni Panhay, ang lugar kung saan sila nakatayo kanina ay lumundag ng lumitaw ang figure ni Huang Xiaolong. Malamig na tumingin si Huang Xiaolong sa direksyon kung saan umalis ang grupo ni Panhay, nanunuya, itong mga matandang demonyo, bawat isa sa kanila ay walang awa. Ghost Demon Banner, bulong ni Huang Xiaolong sa sarili. Inalis ni Huang Xiaolong ang mga iniisip ni Panhay sa kanyang isipan at lumipad patungo sa mas malalim na bahagi ng kuweba na sinusundan ang mga landas ng Diablo Chi. Maliban sa mga kayamanan, ang kuweba ay sagana sa mga demonyong nilalang din. Lalo na sa mas malalim na bahagi nito, ang ilan sa mga mas makapangyarihang demonyong nilalang ay maihahambing sa mga master ng First Order High God Realm, at ang ilan ay kasing lakas pa ng mga master ng Second Order High God Realm. Sa makatuwid, si Huang Xiaolong ay nangahas na huwag maging pabaya sa kabila ng pagtitiwala sa kanyang sariling lakas. Habang siya ay lumilipad patungo sa mas malalim na bahagi ng Devil Cave, isang matalim na espada na chi ang biglang tumusok sa hangin, nakamarang sa daanan ni Huang Xiaolong. 2 tao ang lumitaw sa kanyang harapan, isa sa kanila ay si Moleng ng Skeleton Sect. Maliban kay Moleng, mayroon ding isang matandang lalaki na nakaumbok ang mga braso.
Mula sa mga alaala ni Bai Jisheng, ang matandang ito ay ang Venomous Scorpion Sex Chief, isang Perfection Stage Late 10th Order God Realm Master. Bai Jisheng. Ngayon, ang Devil Cave ang magiging libingan mo. Nagngangalit si Moleng ng kanyang mga ngipin, isang espadang huwad mula sa buto ng Earth Dragon ang lumitaw sa kanyang kamay, itinuro si Huang Xiaolong. Ang buto ng espada ay naglalabas ng malupit na berdeng ilaw. Tiningnan ni Huang Xiaolong ang 2 taong nakaharang sa kanyang daan ng may malamig na kawalang interes, maaari ka pa ring makatakas kung tatakas ka ngayon. Si Moleng at ang matanda ay natigilan, pagkatapos ay humagalpak sa mapanuksong tawa. Bai Jisheng, ano ang sinabi mo? Hindi mali ang narinig ng tenga ko, di ba? Tinuya ng Venomous Scorpion Sect Chief, sa tingin mo isa kang High God Realm Master. Umiling si Huang Xiaolong, hindi na siya mapakali na mag-aksaya pa ng oras. Gamit ang kanyang kamay, ang Venomous Scorpion Sect Chief ay hinaila palapit sa kanya. Umuyam ang mga daliri ni Huang Xiaolong at sumabog ang matanda. Natigilan si Moleng sa panunood nito. Habang namumuo ang takot sa kanyang mga mata, tumalikod siya at sinubukang tumakas. Sa pagtingin kay Moleng, isang tipak ng tunay na immortal na essence force ang bumaril mula sa daliri ni Huang Xiaolong na tumusok sa kanyang likod sa isang iglap. Simula sa dibdib ni Moleng, ang tunay na walang kamatayang essence fire ay nagsimulang kumalat palabas, umabot sa kanyang 4 na paa sa loob ng wala pang isang hininga, nasunog siya hanggang sa abo. Si Huang Xiaolong ay hindi nagtagal doon, patuloy na lumilipad ng mas malalim sa yungib. Ang Devil Cave ay bukas lamang sa loob ng 10 araw, at kailangan ni Huang Xiaolong na hanapin ang mga binti ng 100 Spirits Beast King, supalan ng mga ito, at alisin ang mga ito sa maikling panahon na ito. Kung hindi, kapag lumipas ang 10 araw at umalis si Panhai at ang iba pa sa Devil Cave, hindi siya makakaalis sa loob ng 1,000 taon. May 70 taon pa bago ang High God Advancement Tournament, ang pagiging nakulong dito ay wala sa listahan ni Huang Xiaolong. Makalipas ang 1 araw, matapos patayin ang ilang daang demonyong nilalang, sa wakas ay nakarating si Huang Xiaolong sa pinakamalalim na bahagi ng Devil Cave. Dito, ang Devil Chi ay nasa pinakasiksik nito, na bumubuo ng madilim na berdeng yin na ulap. Ang madilim na berdeng ulap na iyon ay naglabas ng di nakikitang kapangyarihan na lubos na pumipigil sa kaluluwa ng isang tao, kahit na ang mga master ng High God Realm ay hindi magkakaroon ng madaling panahon sa loob. Habang palalim ng palalim si Huang Xiaolong sa berdeng ulap, ang kanyang mukha ay lalong lumungkot. Huminto sa ibabaw ng isang batong stalagmite, isinagawa niya ang blood sacrifice law gamit ang isang patak ng kanyang asensya ng dugo, at ibinagsak ito sa lupa. Halos kaagad, isang kakaibang pagbabago-bago ng enerhiya ang nagmula sa ibaba. Ang mga mata ni Huang Xiaolong ay nagningning sa kagalakan, nagdrill pababa sa lupa hanggang sa marating niya ang pinagmulan ng kakaibang pagbabago. Hindi nagtagal, narating niya ang pamilyar na kulay abong espasyo na nagselyado sa 100 Spirits Beast King. Nang pumasok si Huang Xiaolong sa kulay abong espasyo, ang Flaming Devil Ruanji, Ghost Demon Panhai, Crimson Devil Shi Jiushan, at Gorb Findwanghan ay dumating sa pinakamalalim na rehiyon ng kuweba, dahil ang Demonic Devil Bead ay palaging lumilitaw sa isang lugar sa loob ng Devil Cave's pinakamalalim na bahagi. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 823. Nakakaalarma ang mga lumang Diablo. Nang marating ni Flaming Devil Ruanji ang pinakamalalim na bahagi ng Devil Cave, ang malalim na violet na apoy sa paligid niya ay biglang sumabog palabas mula sa kanyang katawan, na naging isang kahabaan ng malalim na violet na dagat ng apoy. Sa loob ng lugar ng malalim na violet na dagat ng apoy na iyon, lahat ng mapanlinlang na Diablo Chi ay nagkalat. Ang Ghost Demon Panhai, Crimson Devil Shi Jiushan, at Gorb Fin Shiwang ay nagpakita ng kanilang mga kakayahan, na naghahanap ng Demonic Devil Bead. Bagamat natitiyak nila na ang Demonic Devil Bead ay nabuo sa pinakamalalim na bahagi ng Devil Cave, iba-iba ang lokasyon sa bawat pagkakataon. Kaya naman, kinailangan nilang hanapin ito bago ang 3 pang matatandang lalaki.
Kapag nahanap na nila ang lokasyon ng demonic devil bead, ang kanilang pagkakataon na makuha ito ay tataas ng malaki. Ang naglalagablab na devil na si Ruanji at ang iba ay naghahanap ng demonic devil bead sa itaas, samantalang si Huang Xiaolong ay nasa loob ng gray space sa ilalim ng lupa, na lumilipad sa pinakamabilis na bilis patungo sa pinagmulan ng daang espiritong demonyong Qi. Itong kulay abong espasyo ang nagselyado sa huling bahagi ng katawan ng Hundred Spirits Beast King, ang mga binti nito. Kabilang sa apat na selyadong kulay abong espasyo, ang ulo nito ay naglalaman ng pinakamakapangyarihang demonyong Qi, kasunod ang katawan nito, at pangatlo ang mga binti nito. Sa makatuwid, ang daang espiritong demonic Qi dito ay kalahating mahina kumpara sa huling kulay abon na espasyo na nagselyo sa ulo ng Hundred Spirits Beast King. Sa kasalukuyang lakas ni Huang Xiaolong, magiging mas madaling hawakan ang mga selyadong binti. Hindi nagtagal, narating ni Huang Xiaolong ang pamilyar na napakalaking altar. Sa altar ay isang higanting pares ng mga paa ng demonyong hayop na natatakpan ng kumikislap na gintong balahibo. Ang daang espiritong nagtitipon ng demonyong Qi sa itaas ng altar ay talagang bumuo ng iba't ibang simbolo ng mga demonyong angkan ng hayop na naglalaman ng isang misteryosong kapangyarihan. Huminga ng malalim si Huang Xiaolong habang nakatingin sa pares ng Hundred Spirits Golden Eight Legs. Sa oras na ito, ang buong gray na Qi ng demonyo ay marahas na umungol, na naging isang daangzang taas na Hundred Spirits Beast King sa itaas na katawan. Pamilyar din itong eksena kay Huang Xiaolong. Nang walang ibang salita, tinawag niya ang Black Tortoise at Vermilion Bird Divine Fires para salakayin ang daangzang na matangkad na Hundred Spirits Beast King. Nauubos na ang oras sa sandaling pumasok siya, kinailangan ni Huang Xiaolong na gamitin ang pinakamaikling oras para supulan at alisin ang pares ng higanting mga paa na ito. Sa unang pagkakataon na nakatagpo siya ng isang daangzang tall incarnation ng Hundred Spirits Beast King na nakondensed mula sa demonic Qi nito, nakipaglaban si Huang Xiaolong ng ilang araw sa tulong ng Dragon Emperor Ao Tai. Gayunpaman, sa oras na iyon, nakapasok na siya sa 10th Order God Realm, at ngayon, ang kanyang cultivation ay umabot na sa perfection stage late 10th Order God Realm. Kaya naman, makalipas ang bahagyang mahigit isang oras, madaling winasak ni Huang Xiaolong ang natitirang kalooban ng Haring Hundred Spirits Beast sa loob ng mga binti kahit na walang tulong ni Dragon Emperor Ao Tai. Matapos wasakin ang natitirang kalooban ng Haring Hundred Spirits Beast, lumipad siya sa altar at tumayo sa harapan nito. Ang palad ni Huang Xiaolong ay tumama sa silong formation, pilit na pilit itong sinisira. Mayroon lamang siyang 10 araw na oras sa loob ng Devil Cave na ito, na nangangahulugan na wala siyang sapat na oras upang manatili rito at pinuhin ang mga binti ng Hundred Spirits Beast King. Sa makatuwid, binalak niyang sirain ang silong formation upang alisin ang mga selyadong binti at pansamantalang ilagay sa loob ng Zumi Temple. Kapag nakalabas na siya sa Devil Domain Mainland, makakahanap siya ng ligtas na lugar para pinuhin sila. Gayunpaman, ang pagkakabuo ng pagbubuklod sa altar ay isinulat ng isang makapangyarihang sinaunang master. Sa kabila ng libu-libong taon na ang lumipas habang inaagnas ng daang espiritong demonyong Qi, malakas pa rin ang silong formation. Sa kabutihang palad, pinag-aralan niya ang silong formation sa nakaraan at alam niya kung saan matatagpuan ang mata ng formation, kaya ang bawat hampas ng palad ay direktang bumabagsak sa mata ng formation. Hanggat nawasak ito, magagawa niyang alisin ang mga paa ng Hundred Spirits Beast King. Sa tuwing tatama ang palad ni Huang Xiaolong sa silong formation, kumakalat ang matingkad na gininto ang ripple sa buong kalawakan, na nagpapakalat sa puwersa ng palad ni Huang Xiaolong. Ngunit sa paglipas ng panahon, pagkaraan ng 3 araw, ang mga gintong alon ay lalong lumalabo at humihina. Sa panunood nito, kumikinang sa pananibik ang mga mata ni Huang Xiaolong, kung magpapatuloy ito, magagawa niyang alisin ang pares ng paa ng Hundred Spirits Beast King sa ibang araw. Pagkaraan ng isang araw, nang ang mga gininto ang ripple ay naging kulay abo, inatake ni Huang Xiaolong ang buong puwersang Earthen Buddha Palm sa silong formation. Nabasag ang buong engranding silong formation sa isang umuusbong na tunog. Kumakalat ang mga layer at patong ng nakakatakot na shockwave, nagbanggaan sa isa't isa, ang kanilang marahas na enerhiya ay umaakyat upang masira ang kulay abong espasyo.
Mula sa gitna ng pagbuo ng silang, lumitaw ang isang bitek. Kumalat ito, dumarami hanggang sa ang buong forma sayon ay natatakpan ng mga linyang basag. Ang daang espiritong demonyong Chi mula sa mga paa ng 100 Spirits Beast King ay pumailan lang sa mundo sa labas. Eksakto sa parehong sandali na ang silang formation ay nabasag, ang buong kulay abong espasyo ay hindi mapigilan, na naging sanhi ng malaking halaga ng daang espiritu ng demonyong Chi na tumakas sa yungib. Ang mga pagyanig ay umakyat hanggang sa pinakamalalim na bahagi ng Devil Cave. Naramdaman din ni Flaming Devil Ruanji, Ghost Demon Panhai, Crimson Devil Shi Jiushan, Gorb Findwanghan at kanilang mga subordinate ang marahas na lindol. Anong nangyayari? Ito ay sumikip ang mukha ni Flaming Devil Ruanji. Napakalakas ng demonyong Chi. Paano magkakaroon ng napakalakas na demonyong Chi sa loob ng Devil Cave? Galing sa ilalim ng lupa. Ulalas ni Crimson Devil Shi Jiushan. Ito ay hindi ordinaryong demonyong Chi, tanging ang walang katulad na demonyong halimaw na hari noong sinaunang panahon ang maaaring magkaroon ng nakakatakot na demonyong Chi. Tinabi ni Gorb Findwanghan, isang maliwanag na liwanag ang kumikislap sa kanyang mga mata. Maaari bang mayroong isang sinaunang demonic beast king cultivation na naninirahan sa ibaba ng kuweba? Ulalas ng Ghost Demon Panhai. Nang sinubukang hulaan ng grupo ng mga matandang demonyo kung ano ang nangyayari, ang malalalim na marahas na apoy sa paligid ng Flaming Devil Ruanji ay lumaki pa, at lumubog siya sa lupa, patungo sa kulay abong espasyo. Wala na siyang pakialam sa demonic devil bead. Nang makita ng iba pang matandang demonyo ang Flaming Devil na si Ruanji na talagang iniwan ang paghahanap para sa demonic devil bead, natigilan sila noong una na nagpapalitan ng mga nalilitong tingin sa kanilang mga sarili. Kuya, bababa na rin ba tayo? Tanong ni Gaunt Devil Shi GXM kay Crimson Devil Shi Jiushan. Bumaba. Kinagat ni Crimson Devil Shi Jiushan ang kanyang mga ngipin, pinangunahan ang kanyang mga kapatid sa ilalim ng lupa, patungo din sa gray space. Si Gorb Findwanghan at Ghost Demon Panhai ay nagpunta rin sa ilalim ng lupa pagkatapos ng bahagyang pag-aatubili. Sa loob ng kulay abong espasyo, nang sumugod ang daang espiritu ng demonyong Chi pagkatapos ng pagkasira ng Silang Formation, hinulaan ni Huang Xiaolong ang marahas na reaksyon. Agad niyang tinawag ang makajos na Mount Sumi, pinisil-pisil ang mga binti ng 100 Spirits Beast King sa loob. Buong lakas na binuhay ni Huang Xiaolong ang makajos na Mount Sumi, na naging sanhi ng paglabas nito ng sunod-sunod na alon ng maningning na gintong liwanag. Ang bawat wave ng Buddha Luminance ay mas malakas kaysa sa nauna, mahigpit na pinipigilan ang mga binti ng 100 Spirits Beast King. Hindi alintana kung paano nagpupumiglas ang mga binti, gaano karahas ang daang espiritong Chi na umahan, hindi nito nagawang palayain ang sarili. Bukod dito, sa ilalim ng puwersa ng Buddha, ang demonyong Chi nito ay humihina ng mabilis. Sa bilis na ito, ang lahat ng demonyong Chi sa loob ay mabilis na mapapaalis at ang mga binti ay maalis. Nagulat si Huang Xiaolong nang mapanood ang mahimalang epekto ng makajos na Mount Sumi sa pagsugpo sa demonyong Chi. Habang ang makajos na Mount Zamais Buddha Luminance ay patuloy na pinaalis ang demonyong Chi mula sa pares ng mga binti, isang malakas na aura ang biglang dumating sa kulay abong espasyo na naging dahilan upang manginig ang buong espasyo. Naningkit ang mga mata ni Huang Xiaolong. Gaya ng inaasahan, naalarma niya ang grupo ng mga demonyo sa itaas. Kung tutusin mula sa malakas na momentum, malamang na ito ay Flaming Devil Ruanji. Gayunpaman, mula sa lugar kung nasaan si Ruanji, aabutin siya ng halos 10 minuto bago makarating sa altar. Sa pag-iisip nito, labis na nababalisa si Huang Xiaolong na itinulak ang tunay na walang kamatayang essence force mula sa kanyang dantian hanggang sa hangganan patungo sa makajos na Mount Sumi, na pinapataas ang bilis nito sa pagkuha sa higanting mga binti ng unggoy. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 824. Tumakas. Habang si Huang Xiaolong ay galit na itinulak ang kanyang tunay na immortal na essence force sa makajos na Mount Sumi,
Ang enerhiya ng Buddhist ay nagmamadaling lumabas mula sa Ten Buddha Formation. Ang Orient na ilaw ay lalong lumiwanag, kumalat sa kulay abong espasyo at naging sanhi ng marahas na pag-akyat ng daang espirito ng demonyong Chi sa hangin. Ang demonyong Chi na umaagos mula sa mga binti ng 100 Spirits Beast King ay lubhang nabawasan. Gayunpaman, mas lumakas ang pakiramdam ni Huang Xiaolong, ang Flaming Devil na si Ruan Ji ay patungo sa altar at wala pang 10 minuto ang mayroon siya. Kung nabigo siyang alisin ang mga paa ng 100 Spirits Beast King bago iyon, magiging mahirap para sa kanya na gawin iyon kapag dumating na ang matandang demonyo. Pagkatapos, naramdaman ni Huang Xiaolong ang isa pang marahas na pagyanig na tumakbo sa kulay abong espasyo habang maraming malalakas na presensya ang pumasok dito. Ang puso ni Huang Xiaolong ay nanikip, ang kanyang mga nerbiyos ay nakaunat, alam na ito ay si Crimson Devil Shi Jiushan at ang iba pa. Ano ang gagawin niya? Bagamat tiwala siya na, sa kanyang lakas, maaari niyang hawakan ang 2 hanggang 3 ng sabay-sabay, kung napapaligiran siya ni Flaming Devil Ruan Ji, Crimson Devil Shi Jiushan, at iba pang Devil Cultivator, makakalimutang kunin ang 100 Spirits Beast Kings. Legs, baka hindi niya kayanin lumabas sa isang piraso. Sa oras na ito, nanginginig ang mga enerhiya sa loob ng kanyang katawan, ang mga espiritu ng Black Tortoise at Vermilion Bird Divine Fire ay sumambulat sa maliwanag na liwanag. Sa tulong ng 2 banal na espiritu ng apoy, ang paglaban ng demonyong Chi ay nabawasan ng malaki. Ito ay si Huang Xiaolong ay natigilan, pagkatapos ay natuwa. Siya ay nababalisa at bahagyang natarante kanina, kaya't nakalimutan na ang 2 banal na apoy ay kayang sugpuin din ang daang espiritong demonyong Chi. Walang pagkaantala, mabilis niyang inutusan ang mga espiritu ng Black Tortoise at Vermilion Bird Divine Fire. Minamanipula ni Huang Xiaolong, lumipad ang 2 Divine Fire Spirit patungo sa mga binti ng 100 Spirits Beast King, lumilipad sa pares ng golden furred legs na may yelong asul at pulang-pula na ilaw. Ang daang espiritu ng demonyong Chi ay patuloy na lumiit at humina. Sa panunood nito, maingat na kinokontrol ni Huang Xiaolong ang makajos na mount. Sumi at 2 Divine Fire Spirit upang magtulungan, na inilipat ang mga binti sa Sumi Temple ng mabilis hanggat maaari. Lumipas ang oras, 1 minuto, 2 minuto. Damang-dama ni Huang Xiaolong ang nalalapit na pagdating ni Flaming Devil Ruan Ji habang lumilipad siya palapit sa mabilis na bilis, mas mabilis niyang mararating ang altar kaysa sa tansya ni Huang Xiaolong. Noong una, tinansya ni Huang Xiaolong na aabutin ng Flaming Devil Ruan Ji nang hindi bababa sa 10 minuto bago makarating sa altar, ngunit ang kanyang bilis ay masyadong mabilis, tiyak na makakarating siya nang wala pang 10 minuto. Muling naten si Huang Xiaolong. Hindi nagtagal, 6 na minuto ang lumipas. Sa oras na ito, ang daang espiritu ng demonyong Chi mula sa pares ng mga paa ay humina ng husto, na parang maaari itong mawala anumang oras. Higit sa lahat, nakita ni Huang Xiaolong na ang Flaming Devil na si Ruan Ji ay nasa loob ng 10 li mula sa kanya. Ang distansyang ito ay walang iba kundi ilang paghinga ng oras. Pagkaraan ng 2 hininga, ang lahat ng demonyong Chi mula sa katawan ng 100 Spirits Beast King ay pinatalsik at isang masayang ekspresyon ang kumislap sa mukha ni Huang Xiaolong. Kinokontrol ang makajos na mount. Sumi, isang malakas na puwersa ng pagsipsip ang humila sa mga higanting binti papasok sa Sumi Temple. Kasabay nito, lumipad pabalik sa kanyang katawan ang Black Tortoise at Vermilion Bird Divine Fire Spirit, gayon din ang Godly Mount. Sumi. Pagpasok pa lang nila sa katawan ni Huang Xiaolong, ang espasyo sa itaas ng altar ay yumanig habang ang isang figure ay bumilis. Ang taong ito ay nababalot ng malalalim na apoy ng violet, walang iba kundi ang pinakamalakas na tao sa Devil Domain Mainland, si Flaming Devil Ruan Ji. Nang dumating si Flaming Devil Ruan Ji, matayog na nakatingin kay Huang Xiaolong, naglabas siya ng tunog ng pagkagulat nang makita niya ang kanyang mukha. Bai Jisheng. Kahit na ang 100 Devil's Gate Patriarch Bai Jisheng ay subordinate ni Ghost Demon Panhai, pagkatapos ng ilang beses na pagbubukas ng Devil Cave, nakilala niya si Bai Jisheng sa isang sulyap. Natigilan si Huang Xiaolong, sadyang nautal sa takot ang boses, binati ni Bai Jisheng si Lord Flaming Devil.
Sa oras na ito, si Huang Xiaolong ay lihim na nagpapasalamat na hindi siya nagbago pabalik sa kanyang orihinal na anyo, at bahagya niyang inalis ang mga binti ng 100 Spirits Bit King bago pa man makakita ng kahit ano ang Flaming Devil Ruanji. Kung hindi, kung nakilala ng matanda ang kanyang makajos na mount. Sumi, Black Tortoise Divine Fire o ang Vermilion Bird Divine Fire, walang alinlangan na ito ay isang malaking problema. Humisi si Flaming Devil, by Jisheng, bibigyan kita ng tatlong hininga, aalisin mo ba ang kayamanan o kikilos ang Panginoong ito? Kunin mo ang kayamanan at ililigtas ko ang iyong buhay. Bagamat wala siyang ideya kung ano ang inilayo ni Bai Jisheng, bago siya dumating, sigurado siya, batay sa wasak na estado ng pagkakabuo ng siling ng altar, na tiyak na si Bai Jisheng, ang kumuha ng selyadong kayamanan. Nag-alinlangan si Bai Jisheng, pagkatapos ay naglabas ng isang bagay. Oo, ibibigay ko ang bagay na nakita ko dito kay Lord Flaming Devil, mangyaring iligtas ang buhay ng munting ito. Inihagis ni Huang Xiaolong ang item sa direksyon ni Flaming Devil Ruanji. Ang bagay na inihagis ni Huang Xiaolong ay nababalutan ng nakakasilaw na gintong liwanag, na naglalabas ng sinaunang primordial aura at nakakatakot na demonyong chi. Hindi nakita ni Flaming Devil Ruanji ang bagay sa loob ng ginintoang liwanag, inabot niya ito upang saluhin at pinaikot ang kanyang cultivation technique na nabasag ang light barrier. Sa loob, may kasing laki ng kamahon na buto ng demonyong hayop. Maliban sa pahiwatig ng primordial aura at demonic chi mula sa buto, wala nang iba pa. Pinandilatan ni Ruanji si Huang Xiaolong, ngunit ang lugar kung saan nakatayo si Huang Xiaolong kanina ay naging isang bakanteng espasyo. Sa maikling sandaling iyon nang sinusuri ng Flaming Devil Ruanji ang buto ng demonyong hayop, gumamit si Bai Jisheng ng hindi kilalang pamamaraan para mawala. Sa puntong ito, alam ni Flaming Devil Ruanji na niloko siya. Si Bai Jisheng, isang God Realm cultivator na tulad mo ay nangahas na linlanggan ng Panginoong ito, naghahanap ka ng kamatayan. Tumagundong ang tinig ni Flaming Devil Ruanji. Ang magkabilang kamay niya ay nagalis, na nagdulot ng malalim na alab ng violet na umuungal na parang dambuhalang alon, na nilamon ang nakapalibot na kalawakan. Saan man dumaan ang malalalim na apoy ng violet, puwang nabasag, walang mate at tago. Gayunpaman, pagkatapos na lumipas ang dagat ng malalim na violet na apoy, huminahon ang paligid, ngunit wala pa ring anino ni Bai Jisheng. Nagulat si Ruanji nang naglalagablab na devil, ang kanyang mukha ay pumikit, "Pop, titingnan ko kung hanggang kailan ka makakapagtago." Bigla niyang ibinuka ang kanyang bibig, nagpakawala ng isang matalim, mahaba, tumili, na nagiging invisible sound wave, na hiniwa ang buong grace space. Sa malayong distansya. Agad na huminto si Crimson Devil Shi Jiushan at ang iba pang sumugod, hindi nang ahas na sumulong ng isa pang pulgada. Gayunpaman, pagkaraan ng mahabang panahon, pagkatapos na mawala ang mga sound wave, hindi pa rin lumilitaw ang Bai Jisheng. Ang mabangis na mukha ni Flaming Devil Ruanji ay nabaluktot na ngayon sa galit. Tech Chief. Sa di kalayuan, lumapit ang isang master ng Flaming Devil set, maingat na tumawag nang mapansin niya ang pangit na ekspresyon sa mukha ni Ruanji. Habang kumukutitap ang dugo sa kanyang mga mata, nagutos si Flaming Devil Ruanji, "Ipasa ang aking order, harangan ng pasukan ng Devil Cave. Kung hindi ko sinasabi, walang makakaalis, sino mang magtangkang umalis ng walang pahintulot ko ay papatayin ng walang awa." Yes, Sec Chief. Sa oras na ito, sa isang lugar sa Devil Cave, yumanig ang lupa. Lumitaw ang figure ni Huang Xiaolong, huminga ng medyo mabigat. Walang segundong nagpapahinga, dumiretso siya sa pasukan ng Devil Cave. Pagkalipas ng 2 araw, lumitaw ang figure ni Huang Xiaolong sa isang walang nakatirang planeta na hindi kalayuan sa Devil Domain Mainland. 2 araw bago nito, bagamat iniutos ni Flaming Devil Ruanji ang pagbara sa pasukan ng Devil Cave, ang mga Devil Cultivator sa labas ay natural na hindi katugma ni Huang Xiaolong. Madali niyang hinarap ang mga disipulong iyon mula sa Flaming Devil Sect at tumakas mula sa Devil Domain Mainland. Ipinakalat ni Huang Xiaolong ang kanyang banal na sentido at hindi nagtagal ay nakahanap ng isang nakatagong kuweba sa walang nakatirang planetang ito.
Matapos ayusin ang ilang defensive formations, pumasok siya sa Zumi Temple, kung saan ang mga higanting paa ng 100 Spirits Beast King ay tahimik na nakahiga sa loob ng Ten Buddha Formation. Ang susunod na hakbang ay upang pinuhin ang huling bahagi ng katawan ng 100 Spirits Beast King. Inaasahan ni Huang Xiaolong ang resulta, gaano kalaki ang tataas ng kanyang lakas. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 825. The White Tiger Divine Fire's Whereabouts. Tumalon si Huang Xiaolong, nakaupo sa isang cross-legged na posisyon sa itaas ng higanting mga binti ng 100 Spirits Beast King at nagpalibot ng Azure Tactics habang sinimulan niyang linisin ang asensya ng dugo mula sa higanting binti sa ibaba. Agad na lumutang ang mga putik ng pulang enerhiya na pumasok sa kanyang katawan. Mula pa noong huling beses na pinino ni Huang Xiaolong ang ulo ng 100 Spirits Beast King, pinipigilan na niya ang kanyang Soul Sea, Chi Sea, at Dantian, na inaantala ang kanyang cultivation mula sa pagpasok sa High God Realm, ngunit ang kanyang bilis ng pagpino ay 10 beses ng mas mabilis. Ang Treasure Dragon Diagram ay lumabas sa sarili nitong, matako na sumisipsip ng dugo ng 100 Spirits Beast King na pumasok sa kanyang katawan na parang black hole, na ikinakalat ang enerhiya nito sa bawat sulok ng katawan ni Huang Xiaolong. Habang ang mayamang enerhiyang ito ay patuloy na naglalakbay sa katawan ni Huang Xiaolong, nagsupply ito ng napakaraming enerhiya, na naging dahilan upang muling manginig ng marahas ang dagat ng kanyang kaluluwa. Ang mga ginto, itim, at asul na mga ilaw ay umiikot ng magkasama sa dagat ng kanyang kaluluwa. Pinagsama-sama ni Huang Xiaolong ang kanyang pagtutok, ginagawa ang lahat ng pagsisikap na pigilan ang lumalakas na enerhiya. Kasabay nito, maingat niyang kinokontrol ang kanyang Chi Sis God Battle Chi pati na rin ang tunay na immortal na Essence Force sa loob ng kanyang dantian. Bagamat pinigilan ni Huang Xiaolong ang Azure God Battle Chi, ang kanyang Chi Si ay mapupuno muli sa ilang sandali pagkatapos na masipsip ang asensya ng dugo ng 100 Spirits Beast King, ngunit muli niya itong pipigilan. Isang katulad na sitwasyon ang nagaganap sa kanyang dantian, paulit-ulit, tila walang katapusan. Habang pinipino niya ang asensya ng dugo ng 100 Spirits Beast King, ang mga Devil Cultivator sa Devil Domain Mainland ay nabubuhay sa kaba. Ang buong 100 Devil's Gate ay ganap na nilipol ng Flaming Devil Ruanji sa magdamag. Wala ni isang buhay na nilalang ang nakatakas, maging ang kanilang mga aso ay pinatay lahat. Sa kasamaang palad, kahit na matapos niyang lipulin ang buong 100 Devil's Gate, baligtad ang punong tanggapan, nabigo si Ruanji na mahanap si Bai Jisheng. Naglabas siya ng lockdown order sa buong Devil Domain Mainland para sa masusing paghahanap, sinumang makapagbibigay ng kinaroroonan ng angdaang Diablo ang Gate Patriarch na si Bai Jisheng ay gagantimpalaan ng 10,000 sagradong Bradong Divine Pellet at 10 bilyong Baiho Coin. Sa isang iglap, ang buong Devil Domain Mainland's Devil Cultivator ay naghahanap sa bawat sulok at cranny para kay Bai Jisheng. Naturally, hindi alam ni Huang Xiaolong ang lahat ng ito. Mabilis na lumipas ang isang buwan. Sa loob ng Zumi Temple, si Huang Xiaolong ay nababalutan ng mga layer ng blood mist, ang itim at asul na kambal na dragon na kumikislap sa kanyang likuran. Bukod sa itim at asul na kambal na dragon, ang Black Tortoise at Vermilion Bird Divine Fires na mga espirito ay umaaligid din sa kanya, sumisipsip ng enerhiya ng asensya ng dugo na lumutang palabas mula sa katawan ni Huang Xiaolong. Pagkalipas ng 2 buwan, ang makapal na ambon ng dugo ay lumalabas mula sa Zumi Temple. Si Huang Xiaolong, na naka-cross-legged sa gitna ng mga layer ng blood mist, ay naglalabas ng makulay na liwanag. Lumipas ang 3 buwan. Ang makulay na liwanag na nagniningning mula sa katawan ni Huang Xiaolong ay mas maliwanag kaysa dati, na nagmistulang isang kulay bahaghari na sinaunang banal na bato. Sa oras na ito, ang kanyang mga panloob na organo ay naglalabas din ng isang makulay na liwanag. Hindi lamang ang kanyang mga panloob na organo, maging ang kanyang mga meridian, ugat, chi si, dantian, at ang kanyang soul si ay kumikinang na may parehong makulay na ningning, tila may 1,000 makikinang na araw sa soul si ni Huang Xiaolong. Ang liwanag sa kanyang mga kaluluwa dagat condensed, bumubuo ng isang umiikot na makulay na liwanag puyo ng tubig.
Ang makulay na light vortex na ito ay umikot at naglabas ng purong ethereal aura. Patuloy ang pag-agos ng oras at lumipas ang 4 na buwan, humina at unti-unting huminto ang asensya ng dugo na lumulutang palabas mula sa mga binti ng 100 Spirits Beast King. Ang mga binti ay gumuho sa abo, na wala sa mundo. Si Huang Xiaolong ay parang balyina na lumulunok ng tubig, nilalamon ng bawat huling patak ng ambon ng dugo sa loob ng Zumi Temple. Ang itim at asul na kambal na dragon ay lumipad pabalik sa kanyang katawan kasama ang 2 Divine Fire Spirit. Maya-maya, dahan-dahang iminulat ni Huang Xiaolong ang kanyang mga mata. Sa isang kisap mata, siya ay nagpakita sa kalawakan sa itaas ng walang nakatirang planeta. Pagkatapos ay ikinuyom niya ang kanyang kamao, tumama patungo sa planeta sa ibaba. Ang dumagundong na pagsabog na sumunod ay nagpadala ng magulong alon palabas habang ang planeta sa ibaba ay yumanig ng malakas. Nag-crack ang lupa at gumuho ang mga bundok, simula sa bundok sa ilalim mismo ng Huang Xiaolong. Ang mga ilog ng magma sa ilalim ng lupa ay tumalsik sa ibabaw, na bumubulusok ng mainit na hangin na parang geyser. Ang lakas ng nag-iisang kamao na iyon ay samiren ng 1,000 li, 3,000 li, 10,000 li. Sa isang maikling sandali, ang malalalim na bitek ay dumaan sa isang lugar na 10,000 li. Ang mga bundok na dating matayog ay naging tambak ng mga durog na bato, lumubog ang lupa. Ang mapanirang puwersa mula sa una ni Huang Xiaolong ay patuloy na kumalat sa labas ng 10,000 li area. Pagkaraan lamang ng mahabang panahon ay huminahon ang pagkawasak sa ibaba. Pinanood ni Huang Xiaolong ang resulta ng kanyang suntok at sinukat ang sarili niyang lakas. Kahit na siya ay isa pa ring God Realm Cultivator, ang kanyang lakas ay hindi nawala kahit kaunti sa yumaong Second Order High God Realm Shijiushan. Si Crimson Devil Shijiushan, bilang isang Devil Cultivator, ay may lakas na maihahambing sa isang peak late Second Order High God Realm Master. Nagningning si Joy sa kaibuturan ng mga mata ni Huang Xiaolong sa resultang ito, hindi inaasahan na lalago ang kanyang lakas sa ganoong antas pagkatapos pinuhin ang huling bahagi ng katawan ng 100 Spirits Beast King. Higit pa rito, ang mga pagbabago sa kanyang soul sea ay mas kitang-kita. Ang kailanawan ng kanyang kaluluwa ay umabot sa mas mataas na antas, at ang makulay na whirlpool ng liwanag sa kanyang soul sea ay walang iba kundi ang soul devouring vortex ng spirit devouring physique. Ngayon, ang kanyang True Dragon Physique ay hindi lamang nagtataglay ng katangian ng Ethereal Physique kundi pati na rin ng Soul Devouring Physique. Matapos pagmasdan ang resulta saglit, mabilis na lumipad si Huang Xiaolong palayo. Pagkalipas ng ilang araw, muli siyang nagpakita sa White Tiger City. Dahil ito ang pinakamahalagang lungsod ng White Tiger Institute, binalak ni Huang Xiaolong na pumasok sa White Tiger Institute gamit ang parehong paraan na dati niyang ginamit upang makapasok sa Vermilion Bird Institute habang hinahanap ang Vermilion Bird Divine Fire. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ginamit ni Huang Xiaolong ang pagkakakilanlan ng isang White Tiger Institute Grand Elder sa halip na isang pangunahing disipulo. Batay sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi na siya kailangang maging maingat tulad ng dati. Pagkalipas ng 3 taon, umalis si Huang Xiaolong sa White Tiger Institute, na lumilitaw sa paanan ng Heavenly Mountain kung saan siya pumasok sa malaking Lulong City. Sa pamamagitan ng 3 taong paghahanap, pag-aalis, at pagbabawas, sa wakas ay nakamit ni Huang Xiaolong ang isang conclusion. Ang White Tiger Divine Fire ay talagang nasa isang lugar sa tuktok ng Heavenly Mountain. Ang konklusyong ito ay nagpidama kay Huang Xiaolong ng panlulumo at pagkabalisa sa parehong oras. Noong una siyang pumunta dito para hanapin ang pool ng dugo ng Heavenly God, binanggit ni Dragon Emperor Altaina, sa daan-daang at libong taon, maraming High God Realm Masters ang sumubok na maabot ang tuktok ng Heavenly Mountain sa paghahanap ng pangunahing pormasayon nito. Walang exception, lahat sila ay nawala ng buhay. Ngunit, hindi pa handa si Huang Xiaolong na sumuko pagkatapos makarating dito. Kahit na ang kanyang kasalukuyang lakas ay maihahambing sa late Second Order High God Realm Crimson Devil Shijiushan, si Xiang Mingji ay nakapasok na sa High God Realm. Higit pa rito, nag-condensed siya ng top rank 10 Godhead, ang kanyang cultivation ay bumubuti ng mabilis araw-araw. Hindi kumpiyansa si Huang Xiaolong na kayang patayin si Xiang Mingji gaya ng dati.
Iba kung makukuha niya ang White Tiger Divine Fire. Sa tatlong banal na apoy sa loob niya, kasing lakas ni Siyang Mingji, siguradong patay na siya. Si Huang Xiaolong ay nakaupo sa isang restaurant sa loob ng Lulong City, humihigop ng kanyang alak habang pinag-iisipan niya ang mga bagay tungkol sa White Tiger Divine Fire. Dahil nagpasya siyang makipagsapalaran patungo sa tuktok ng Heavenly God Mountain, kakailanganin niyang mangolekta ng maraming impormasyon tungkol dito hanggat maaari. Narinig mo ba? Ilang araw ang nakalipas, dumating dito ang Piercing Sky Beast King. Hindi lang ang Piercing Sky Beast King, Ancestor Mountain Goat, Green Dragon Beast King, at Ancestor Beef ang naririto lahat sa Heavenly Mountain. Itong mga matandang halimaw, bakit sila biglang nagtipon dito? Hindi ko alam, ngunit mayroong isang bulong-bulungan na nagsasabi na ang isang walang katulad na kayamanan ay malapit ng lumitaw dito, na nagpapaalerto sa mga matandang halimaw na ito. Habang si Huang Xiaolong ay nag-iisip tungkol sa White Tiger Divine Fire, ang talakayan sa malayo ay nakakuha ng kanyang interes. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 826. Ang tuktok ng makalangit na bundok. Narito ang Piercing Sky Beast King sa Heavenly Mountain. Ito ay hindi inaasahang balita kay Huang Xiaolong. Ang Piercing Sky Beast King, pati na rin ang iba pang mga karakter ng kanyang kalibre. Ancestor Mountain Goat, Green Dragon Beast King, at Ancestor Beef Ang. Ang balita ba tungkol sa White Tiger Divine Fire ay tumagas? Umiling si Huang Xiaolong bilang pagtanggi sa susunod na segundo, hindi maaaring mangyari ang ganoong pagkakataon. Ano sa palagay ninyo, dahil ba ito sa fragment ng pagkadyos ng langit na Diyos? Yung fragment ng Godhead, baka yon. Hindi pa nagtagal, ang fragment na na-auction ng White Tiger Institute ay natagpuan dito ni Wan Zhengxing. Tiyak na mayroong higit sa isang fragment sa buong Heavenly Mountain. Ang Huang Xiaolong na iyon ay isang tunay na asul na alibughang anak, talagang gumastos ng 5 trilyon para bumili ng isang piraso ng Diyos ng langit na Diyos. Domineering ang tawag dyan. Tumunog ang mga boses mula sa parehong mesa. Natigilan sandali ang mga galaw ni Huang Xiaolong sa kanilang mga sinabi, pagkatapos ay ngumiti siya ng pilit. Alibughang anak. Domineering. In all truthfulness, wala talaga siyang inisip na ibang bagay noong nagbibid siya para sa fragment ng pagkadyos. Sa pakikinig sa mga taong ito, si Huang Xiaolong ay nahulog sa pagmumuni-muni. Hindi kaya, ang Piercing Sky Beast King, Ancestor Mountain Goat, at ang iba pa ay talagang pumunta dito upang maghanap ng isang piraso ng Diyos ng langit na Diyos. Ngunit hindi nagtagal ay ibinalik ni Huang Xiaolong sa kanyang isip ang bagay na iyon. Kahit na may iba pang mga fragment ng Diyos sa Heavenly God Mountain, wala siyang interes sa kanila. Ang kanyang pangunahing layunin sa pagpunta dito ay para sa White Tiger Divine Fire. Lumipas ang oras at hindi nagtagal ay lumipas ang 2 buwan. Sa panahong ito, nanatili si Huang Xiaolong sa Lulong City upang manghalap ng impormasyon na may kaugnayan sa Heavenly Mountain, lalo na ang mga nauugnay sa tuktok nito. Bagamat ang ganitong uri ng impormasyon ay hindi gaanong kanais-nais, sa mahika ng kanyang pinakamataas na Divine Grade Spirit Stones, nagawa niyang marinig ang ilang kapaki-pakinabang na bagay. Halimbawa, nalaman ni Huang Xiaolong na ang tuktok ng Heavenly Mountain ay nababalutan ng makapal na layer ng parang ambon na puting gas sa buong taon, at tanging ang mga High God Realm Masters lang ang may kakayahang dumaan dito. Sa makatuwid, upang maabot ang rurok, kailangan ng isang tao na magkaroon ng lakas na maihahambing sa isang High God Realm Master, hindi tulad ng sinabi ng Dragon Emperor Altai noong nakaraan, na tanging ang High God Realm Masters lamang ang makakarating sa tuktok ng bundok. Walang alinlangan, kapag mas malapit ang isa sa tuktok, mas mabigat ang presyon mula sa puting gas na ito. Mula sa impormasyong narinig ni Huang Xiaolong, ang isang late First Order High God Realm Master ay halos hindi makalampas sa 1,000 zang sa pamamagitan ng puting gas. Ang ikalawang utos hanggang 3,000 zang, ang huling ikalawang utos na 4,000 zang, at ang pinakamataas na master ng late ikalawang utos na High God Realm ay maaaring umabot ng 5,000 zang ng higit sa lahat. Walang nakakaalam kung gaano kalayo ang mararating ng isang Third Order High God Realm Master.
Sa 2 buwang ito, maliban sa paghahanap ng impormasyong nauugnay sa tuktok ng Heavenly Mountain, si Huang Xiaolong ay naglaan ng oras upang pinuhin ang Spring-Autumn 100 Life Divine Pellets. Sa araw na ito, umalis si Huang Xiaolong sa Lulong City, patungo sa Heavenly Mountain. Sa kanyang bilis, hindi siya nagtagal upang marating ang kalahati ng bundok. Habang nasa daan, bago siya salakayin ng anumang demonyong hayop, namatay sila sa pag-atake ng kaluluwa ni Huang Xiaolong. Sa kasalukuyang antas ng puwersa ng kanyang kaluluwa, maaari niyang agad na mapatay ang isang second-order High God Realm at mas mababa gamit ang isang tangible soul attack, hindi banggitin ang mga demonyong hayop na ito ng God Realm. Sa kalagitnaan ng bundok, tumaas ang pagbabantay ni Huang Xiaolong habang maingat siyang nagpatuloy sa pag-akyat. Bagamat hindi siya natatakot sa anumang pag-atake ng demonyong hayop, mas gugustuhin niyang hindi makulong ng isa sa maraming pormasayon sa paligid ng Heavenly Mountain. Makalipas ang bahagyang mahigit 1 buwan, sa wakas ay nakarating siya ng ligtas malapit sa summit matapos mabalisa sa buong oras at nakita ang nasabing puting gas na bumabalot sa tuktok ng Heavenly Mountain. Habang pinagmamasdan ang makapal na puting gas na ito, ang mga kilay ni Huang Xiaolong ay nakalok sa kabangges. Sa mahabang kasaysayan ng 4 na kalawakan, ang mga master na umakyat sa tuktok ng Heavenly Mountain ay bumagsak lahat. Sa makatuwid, mayroong higit pa sa puting gas na ito kaysa sa simpleng puwersa ng grabidad. Gayunpaman, nang si Huang Xiaolong ay malapit nang makalusot sa puting gas at pumasok, maraming mga figure ang sumipol sa hangin na naglalabas ng mga nakaka-pressure na aura. Si Huang Xiaolong ay halos tumalon mula sa kanyang balat, ngunit ang kanyang mga aksyon ay mabilis, na nagpapakita ng space concealment at nagtatago sa isang bulsa ng kalawakan. Katatapos lang magtago ni Huang Xiaolong nang lumitaw ang ilang figure mula sa malayo. Sumilip upang makita ang mga mukha ng mga bagong dating, biglang nanliit ang kanyang mga mata. Ang isa sa kanila ay walang iba kundi ang Ancestor Mountain Goat. Hindi nakilala ni Huang Xiaolong ang iba pang 3 tao, ngunit nahulaan niya na dapat sila ay Piercing Sky Beast King, Ancestor Bifang, at Green Dragon Beast King. Hindi inaasahan ni Huang Xiaolong na makakasalubong niya ang 4 na tao dito, balak din ba nilang pumunta sa tuktok ng Heavenly Mountain? Piercing Sky, sigurado ka bang ang tahanan ng langit na Diyos ay nasa tuktok? Nilinggan ni Ancestor Mountain Goat ang matipuno at pulang buhok na nasa katanghaliang gulang na lalaki sa tabi niya. Ang malalim na boses ng lalaking nasa katanghaliang gulang na may pulang buhok, oo, sa mga taon ng pag-aalis ng dugo ng Heavenly God, 70% ng mga pormasayon sa labas ng tirahan ay lubhang hamina. Kung magkakapit-bisig tayong 4, may 80% posibilidad na masira natin ang mga panlabas na pormasayon. Sa oras na iyon, sa mga halamang gamot, Divine Spirit Pellets, at Divine Grade Spirit Stones sa loob, gusto ko ng 30%. Sabi ng matanda na nababalutan ng berdeng kaliskis. Kasunod ng dati nating kasunduan, kalahati ng fragment ng Godhead ay napupunta kay Piercing Sky. Kung tungkol sa katawan, depende iyon kung sino ang unang kukuha ng kanilang mga kamay dito. Ang huling nagsalita ay isang kaakit-akit na binata na nakasuot ng 7 kulay na baluti. Ang tahanan ng Diyos sa langit. Nang marinig ang pag-uusap ng 4 na tao, ang matinding pagkabigla at pananibik ay bumagsak sa puso ni Huang Xiaolong. Hindi niya inaasahan na ang layunin ng 4 na taong ito na pumunta sa Heavenly Mountain ay ang talagang tahanan ng Heavenly God. Matatagpuan ang tirahan sa tuktok ng bundok, at sa paghusga sa tono ng Sky Beast King, natukoy na niya kung saan ang lokasyon nito. Walang alinlangan, ang lalaking nasa katanghaliang gulang na may pulang buhok ay ang Piercing Sky Beast King. Ang natatakpan ng berdeng kaliskis mula ulo hanggang paa ay malamang na Green Dragon Beast King, at ang kaakit-akit na binata na nakasuot ng 7 kulay na baluti ay si Ancestor Bifang. Kahit na sa kasalukuyang lakas ni Huang Xiaolong, hindi niya matukoy ang kultibasyon ng 4 na taong ito. Ngunit, sa loob ng puting gas na ito ay isang sinaunang Heart Demon Swallow ang formation. Pagkatapos nating makapasok, dapat doble ang ingat ng lahat. Ang lahat ng mga High God Realm Masters na pumunta dito noong nakaraan ay hindi talaga namatay. Matapos lamunin ang kanilang katwiran, babangon ang kanilang pusong demonyo, na gagawin silang mga halimaw.
Ang mga kakaibang halimaw na ito ay pinakamahusay na iwasan kapag pumasok tayo. Paalala ni Piercing Sky Beast King na may malungkot na mukha. Si Ancestor Mountain Goat at ang tatlo pa ay tumango na may parehong mahigpit na ekspresyon. Kasunod nito, silang apat ay bumuo ng isang malakas na chi barrier sa kanilang paligid, gumawa ng landas sa puting gas, at nawala sa paningin sa susunod na segundo. Matapos niyang matiyak na nakaalis na ang apat na tao ay lumabas sa ere si Huang Shalong. Pagbuo ng sinahunang puso na Demon Swallowang. Nagulat si Huang Xiaolong. Minsan nang nabanggit ng kanyang Master Fanyang ang sinahunang Heart Demon Swallowang formation na ito. Ito ay isang malakas na porma sayon na kumokontrol sa pusong demonyo ng isang tao. Kapag nangyari iyon, tuluyan na silang mawawala sa kanilang sarili, maging isang halimaw na walang katinoan. Ang Heavenly Mountain na ito ay talagang inayo sa ganitong uri ng porma sayon. Huminga ng malalim si Huang Xiaolong, pagkatapos ay tinawag ang mga espirito ng Black Tortoise at Vermilion Bird Divine Fire, na bumubuo ng isang protection na hadlang sa kanyang sarili, at lumipad papunta sa puting gas. Ano man ang mangyari, kailangan niyang makuha ang White Tiger Divine Fire. Sa sandaling pumasok siya sa puting gas, naramdaman ni Huang Xiaolong ang isang hindi nakikitang kapangyarihan na bumalot sa kanya. Naramdaman agad ang gravitational force, ang lahat ay maraming beses na mas mabigat. Si Huang Xiaolong mismo ay bumagsak sa lupa, hindi makakalipad pasulong. Ilang beses pa niyang sinubukan, pero pareho pa rin ang resulta. Ito ay dumating bilang isang malaking shock sa kanya. Sa kanyang kasalukuyang lakas, na maihahambing sa Crimson Devil Shi Jiu Jiushan, ang puwersa ng grabidad ay napakalakas pa rin kaya hindi siya makakalipad. Naiwan na walang ibang pagpipilian, si Huang Xiaolong ay nakakalakad lamang, dahan-dahan. Ang Piercing Sky Beast King, Ancestor Mountain Goat, at ang dalawa pa ay matagal nang nawala. Sa harap ni Huang Xiaolong ay mga layer ng puting gas. Higit sa lahat, napansin niya na sa loob ng puting gas na ito ang kanyang divine sense ay hindi hihigit sa isang dangzang. Kung talagang nakatagpo niya ang mga master ng High God Realm na naging kakaibang nakakabaliw na nilalang, ano ang silbi ng isang banal na pakiramdam ng isang dangzang? Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 827. Nakulong. Hindi nagawa ni Huang Xiaolong na palawakin pa ang kanyang divine sense kaysa sa isang dangzang. Higit pa riyan ay ang kasalukuyang mabigat na puwersa ng gravitational mula sa puting gas, ang Huang Xiaolong ay mabagal lamang na pasulong. Sa loob nitong sinaunang Heart Demon Swallowang formation, kailangan niyang huminto pagkatapos ng bawat hakbang niya. Dahil sa malakas na epekto ng pagbuo ng ilusyon, si Huang Xiaolong ay kailangang huminto ng ilang sandali bago niya maiangat ang kanyang paa at humakbang muli. Habang lumalakas ang ilusyon, ang mga demonyo sa puso na nasa loob niya ay lumakas, kaya't ang oras na ginawa ni Huang Xiaolong sa pagitan ng bawat hakbang ay lalong humahaba. Lumipas ang mga segundo at minuto. Mahigit 3 oras ang lumipas, ngunit si Huang Xiaolong ay naglakbay lamang ng mahigit 300 metro. Ito ay mas mabagal kaysa sa anumang karaniwang mortal na gumagapang sa lupa, ang bilis ay mas mabagal kaysa sa isang snail. Matapos umunlad ng kaunti sa mahigit 300 metro, muling tumaas ang resistensya at puwersa ng grabidad na kinaharap ni Huang Xiaolong. Tinansya niya na, mula sa puntong ito, kailangan ng lakas ng isang peak sa unang bahagi ng First Order High God Realm kung may gustong makipagsapalaran pa sa puting ambon. Naglabas si Huang Xiaolong ng Spring Autumn 100 Life Divine Pellet mula sa kanyang Auxiliary Ring at nilamon ito, na nabawi ang kanyang pagod na God Battle Chi at tunay na immortal na Essence Force. Ngunit, eksakto sa oras na ito, isang matinis na sigaw ang pumutol sa hangin nang may umatake sa kanya mula sa kaliwa sa bilis ng kidlat, na tumitawid sa layo na ilang dangzang sa isang kisap mata. Nagulat si Huang Xiaolong, isang itim na liwanag ang kumislap sa kanyang mga kamay at ang halberd ng Diyos ng Tubig ay bumulusok palabas, tumago sa dibdib ng umaatake. Nang siya ay bumunot, ang dulo ng kanyang halberd ay pamitik na inihagi sa hangin ang umaatake.
Isang masakit na sigaw ang tumunog habang ang umatake ay nahulog 10 metro ang layo mula kay Huang Xiaolong. Ang alam lang ay nakita ni Huang Xiaolong ang kanyang umaatake, na talagang kakaibang halimaw na walang laman at dugo. Ang mga mata nito ay dalawang bola ng kumikislap na itim na apoy, at tiyak na hindi ito mahina. Ang lakas nito ay malapit sa isang mid-first order High God Realm Master. Tila ang nilalang na ito ay isa sa maraming sinaunang High God Realm Masters na sinubukang umakyat sa tuktok ng bundok, ngunit nawala ang kanilang katinoan sa loob nitong Heart Demon Swallowing Formation na inabutan ng sarili nilang pusong demonyo. Isang nilalang na hindi patay o buhay. Hindi man lang mahulaan ni Huang Xiaolong kung gaano katagal ang High God Realm Master na ito sa sinaunang Heart Demon Swallowing Formation na naging isang kasuklam-suklam na halimaw na walang laman. Saan napunta ang laman ng taong ito? Naalarma si Huang Xiaolong, may iba pa kayang walang laman na bagay na tulad nito sa loob ng Heart Demon Swallowing Formation. Sa oras na ito, gumapang pataas ang kakaibang halimaw na sinaksak ni Huang Xiaolong, nagpakawala ng matinis na sigaw at muling sumunggab sa kanya, umaatake ng galit na galit. Hindi na nagdalawang isip si Huang Xiaolong, kumaway ang kanyang kanang kamay. Ang isang nagyayelong asul na espada na nabuo mula sa Black Tortoise Divine Fire ay agad na tumusok sa noo ng kakaibang halimaw na sinisira ang kaluluwa nito. Sa wakas ay tumigil sa pag-atake ang kakaibang halimaw. Isang din nakikitang puwersa ang bumalot sa isang Diyos na naglalabas ng malambot na pulang glow, hinayla ito sa kamay ni Huang Xiaolong. Bagamat walang laman at dugo ang kakaibang halimaw, naroon pa rin ang pagka-Diyos nito. Ngunit medyo nadismaya si Huang Xiaolong habang tinitingnan niya ang Fire Element Godhead, isa lang itong mid-rank 4 Godhead. Inilagay ni Huang Xiaolong ang pagkadyo sa kanyang Azure Ring at gumugol ng ilang oras sa pag-aayos ng kanyang kalagayan bago magpatuloy. Dahil alam niyang may mga kakaibang halimaw na walang laman na gumagala sa loob ng puting ambon, mas naging maingat si Huang Xiaolong. Tinagtagal, lumipas ang 3 araw. Gumagawa ng magaspang na kalkulasyon, tinansya ni Huang Xiaolong na siya ay tumawid sa layo na higit sa 1,000 zhang, halos malapit sa 2,000 zhang. Kung ikukumpara noong kakapasok lang niya, ang resistance at gravitational force ay naging higit sa 10 beses na mas malakas. Mula rito, tanging ang second order High God Realm lamang ang maaaring magpatuloy habang tinitiis ang dalawang humahadlang na puwersa. Sa 3 araw na ito, nakapatay si Huang Xiaolong ng 6 pang kakaibang halimaw na High God Realm. Minsan, inatake siya ng 2 sa kanila ng sabay, ang mas malakas ay isang Peak-Plate First Order High God Realm Monster. Gayunpaman, maliban sa mga kakaibang halimaw na High God Realm na ito, wala siyang nakitang mga nilalang na kumakain ng laman na ikinagulat ni Huang Xiaolong. Mali ba ang presumption niya noon? Kung walang nilalang na lumamo ng laman at dugo sa loob ng puting ambon, ang Heart Demon Swallowing Formation ba mismo ang may kakayahang sumipsip ng enerhiya mula sa laman at dugo? Sa ika-4 na araw, nalampasan ni Huang Xiaolong ang 2,000 zhang. Dito, nakatagpo siya ng kakaibang halimaw na Second Order High God Realm. Kahit na ito ay isang maagang Second Order High God Realm pa lamang, hindi na ito kayang harapin ni Huang Xiaolong ng kasing dali ng ginawa niya sa mga nauna. Pagkaraan ng 10 araw, nalampasan na ni Huang Xiaolong ang 3,000 zhang mark. Pagkatapos maglakbay ng 3,000 zhang sa puting ambon, nagsimulang lumitaw ang mga kakaibang halimaw na may lakas ng mid-second order High God Realm. Si Huang Xiaolong ay nagsimulang makaramdam ng kaunting pressure, ang pakikitungo sa bawat kakaibang halimaw ay kumain ng higit at higit pa sa kanyang oras at God Battle Chi. Buti na lang at bihira siyang makasagasa sa 2 kakaibang halimaw ng sabay. Sa 3,000 zhang, ang mga alon ng puting ambon ay gamulong tulad ng dagat, siksik tulad ng mga ulap sa kalangitan. Dito, sa paningin ni Huang Xiaolong, halos hindi siya makakita ng mas malayo kaysa 10 zhang sa paligid niya, na ginagawang mas mahirap para sa kanya na makakita ng anumang kakaibang halimaw na maaaring nagtatago sa malapit. Sa pagitan, sinubukan niyang tumalikod. Gayunpaman, natuklasan niya na sa tuwing gagawin niya iyon, ang nakapalibot na puting ambon ng Heart Demon Swallowing Formation na ito ay dumadaloy ng mali-mali, na bumubuo ng isang hindi nakikitang pader sa kanyang landas. Hindi siya makatalikod.
Sa madaling salita, kapag ang isa ay pumasok sa puting ambon na ito, maaari lamang silang lumakad pasulong nang walang babalik. Ang paghahanap na ito ay nagpalaki ng mapait na ngiti sa mukha ni Huang Xiaolong. Hindi nakapagtataka na, sa milyon-milyong taon, wala ni isang master ng High God Realm na umakyat sa tuktok ng Heavenly Mountain na muling lumabas. Katulad nila, dalawa lang ang pagpipilian ni Huang Xiaolong ngayon. Isa, lumabas sa Heart Demon Swallow ang formation na ito, at ang pangalawang opsyon ay ang mapunta sa parang mga kakaibang halimaw na nakita niya sa ngayon, na nakulong sa buong kawalang hanggan. Hindi niya alam kung gaano kalaki ang lugar na sakop ng Heart Demon Swallow ang formation. Kung ito ay 5,000 zang, si Huang Xiaolong ay may kumpiyansa pa ring makalabas, ngunit kung ito ay higit sa 6,000 zang, tiyak na siya ay patay na. Sa katunayan, walang kahit isang pagpipilian. Kung ayaw niyang mamatay, maaari lamang siyang magpatuloy na puwersahang sumulong. Makalipas ang isang buwan, sa wakas ay umabot na sa 4,000 zang si Huang Xiaolong. Sa kalaliman na ito, hindi lamang ang puting ambon ay nakabuo ng makapal na ulap, sila ay malambot pa sa pagpindot. Alam ito ni Huang Xiaolong dahil kailangan niyang itulak palayo ang mga puting ulap na ito. Sa makatuwid, ang kanyang bilis ay mas mabagal at ang kanyang pagkonsumo ng enerhiya ay tumaas ng husto. Noong kakapasok pa lang niya sa puting ambon, kumuha siya ng isang Spring Autumn 100 Life Divine Pellet pagkatapos ng bawat daang zang, samantalang ngayon, pagkatapos ng halos 2 hanggang 3 zang, napilitan siyang kumuha ng isa pang Spring Autumn 100 Life Divine Pellet upang mapunan ang kanyang pagod na Diyos. Labanan siya tunay na walang kamatayan puwersa ng kakanyahan. Lumipas ang isang buwan at tumawid lang si Huang Xiaolong ng 500 zang. Sa 4,500 zang, ang pagurong ng mga puting ulap ay tumaas ng husto, sinubukan ni Huang Xiaolong na putulin ang mga puting ulap na ito gamit ang kanyang mulberry sword at talagang nabigo. Ang kanyang mulberry sword ay halos hindi nag-iwan ng manipis na linya ng espada sa ibabaw ng mga puting ulap na ito, halos agad-agad na nawala. Ang sitwasyong ito ay katulad ng pagiging nakulong sa isang hola, puting pader sa 4 na direksyon, hindi makalabas. Nagsilang ito ng pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Nabigong maputol ang mga ito, sinubukan ni Huang Xiaolong na gamitin ang kanyang tunay na walang kamatayang Essence Fire. Ang mabuting balita ay ang kanyang tunay na walang kamatayang Essence Fire ay maaaring sumunog sa mga puting ulap na ito, ngunit ang pamamaraang ito ay lalong nagpatindi sa kanyang pagkaubos ng enerhiya. 2 distansya lang ang nakita ni Zhang na humihingal. Sa 4,800 zang, nalaman ni Huang Xiaolong na ang kanyang tunay na walang kamatayang Essence Fire ay hindi na kayang sunugin ang mga puting ulap sa kanyang landas, na pinipilit siyang tawagin ang Black Tortoise at Vermilion Bird Divine Fires. Ang dalawang banal na apoy ay hindi binaygo si Huang Xiaolong. Sa isang kisap mata, sinunog nila ang isang landas sa mga puting ulap. Gayunpaman, ang paggamit ng parehong banal na apoy sa parehong oras ay lubos na natupok ang kanyang enerhiya. Sa 4,900 zang, kapwa ang paglaban at puwersa ng grabidad ay dumami ng 100 beses. Bawat hakbang ay parang sinusubukang ilipat ang isang malaking bundok habang dinadala ang isa pang malaking bundok sa kanyang likod, dinidiin siya pababa. Mahigit kaunti sa 4,970 zang, si Huang Xiaolong ay hindi makagalaw ng 1 pulgada pa sa ilalim ng napakatinding paglaban at puwersa ng grabidad. Nawalan ng pag-asa si Huang Xiaolong, tuluyan na ba siyang makukulong sa loob nitong Demon Heart Swallow ang formation? Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 828. White Tiger Divine Fire. Unti-unting nawala ang kamalayan ni Huang Xiaolong at bumigat ang kanyang mga talukap. Sa sandaling bumigay ang kanyang malay, ang Heart Demon Swallow ang formation ay maday gising sa kanyang pusong mga demonyo. Kung nangyari iyon, sa paglipas ng panahon, siya ay hindi naiiba sa mga kakaibang High God Realm na halimaw na gumagala sa forma sayon, na naiwan ng walang kaunting katinoan. Sa sandaling iyon ng mahinang kamalayan, tila nakita ni Huang Xiaolong ang maraming kakaibang halimaw na sumusugod sa kanya.
Sa eksaktong sandaling ito, sa loob ng kanyang kaluluwang dagat, ang makinang na nakakasilaw na liwanag ay sumabog, ang itim at asul na kambal ng mga dragon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Nanginig ang kamalayan ni Huang Xiaolong habang saglit na nabawi niya ang atensyon. Kinagat niya ang kanyang dila hanggang sa matikman niya ang dugo upang hawakan ang maliit na piraso ng malinaw na kamalayan, pagkatapos ay mabilis siyang umupo, pumasok sa isang ethereal na estado. Sa ethereal na estadong iyon, dahan-dahang umalis ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan, lumulutang sa mundo sa labas. Ito. Nagulat si Huang Xiaolong nang ang buong Heart Demon Swallowing Formation ay malinaw na nakatatak sa kanyang isipan. Ang ethereal physique talaga ay may ganitong kakayahan. Nasa sabik, mabilis na pinag-aralan ni Huang Xiaolong ang Heart Demon Swallowing Formation na nakatatak sa kanyang isipan at natuklasan na ang forma sayon ay aktwal na sumasaklaw sa eksaktong 5,000 zang mula sa isang dulo hanggang sa kabilang dulo. Ibig sabihin, mula sa kinaroroonan niya ngayon, wala pang 10 zang ang layo niya sa gilid ng formation. Hanggat magpapatuloy siya sa pasulong para sa isa pang 10 zang, makakaalis siya mula sa Heart Demon Swallowing Formation na ito. Huminga ng malalim si Huang Xiaolong, kumain ng Spring Autumn 100 Life Divine Pellet at sinimulan ng instant recovery upang maibalik ang kanyang kondisyon. Makalipas ang kalahating oras, bumalik siya sa kanyang peak. Dahan-dahang bumangon, tinawag niya ang kambal na dragon na martial spirit at binago ang kaluluwa. Pagkatapos ng pagbabagong anyo ng kaluluwa, ang momentum ni Huang Xiaolong ay lalong tumaas. Kung ang Heart Demon Swallowing Formation ay bumalot sa isang lugar na 6,000 zang ay wala siyang pag-asa na makaalis, ngunit dahil 5,000 zang iyon, sa kanyang kasalukuyang kalagayang binago ng kaluluwa, magagawa niya ito, kaya niyang umalis sa doon buhay. Makalipas ang isang oras, sa ika-500 na hakbang, sa wakas ay lumabas si Huang Xiaolong mula sa makakapal na puting ambon ng Heart Demon Swallowing Formation. Para bang ang bawat onsa ng enerhiya ay umalis sa kanyang katawan, ang pagod ay nanag kay Huang Xiaolong. Bumagsak siya sa lupa habang haggard ang paghinga. Sa wakas nakalabas na ako sa maldita na lugar na iyon. Bahagyang lumingon si Huang Xiaolong upang tingnan ang pader ng fog sa likod niya, nananatili ang takot sa kanyang puso. Siguro kung ang Piercing Sky Beast King, Ancestor Mountain Goat, at ang dalawa pa ay nakadaan. Sa isip ni Huang Xiaolong. Ang paglabas mula sa Heart Demon Swallowing ay hindi umaasa lamang sa lakas ng isang tao. Halimbawa, sa 4,800 zang, hiniram ni Huang Xiaolong ang kapangyarihan ng Black Tortoise at Vermilion Bird Divine Fires para magsunog ng landas sa kanyang harapan. Samantalang ang Piercing Sky Beast King, Ancestor Mountain Goat, Green Dragon Beast King, at sariling banal na apoy ni Ancestor Bifang ay talagang hindi kayang sunugin ang mga puting ulap. Ang mga mata ni Huang Xiaolong ay kumislap sa pag-asa. Kung ang Piercing Beast King, Ancestor Bifang at ang iba pa ay namatay habang nakulong sa loob ng Heart Demon Swallowing Formation, iyon ay magiging magandang balita sa kanya. Ang tahanan ng paglilinang ng makalangit na Diyos. Pamahantong hininga si Huang Xiaolong. Bagamat hindi alam ni Huang Xiaolong ang lokasyon ng tirahan ng Heavenly Gods Cultivation, ang lupain ng Heavenly Mountain Peak ay hindi ganoon kalaki. Mahahanap niya ito pagkatapos ng ilang oras sa paghahanap. Higit sa lahat, kailangan niyang hanapin muna ang White Tiger Divine Fire. Nagpahinga sandali si Huang Xiaolong. Nang bumalik sa normal ang kanyang paghinga, tinawag niya ang Black Tortoise at Vermilion Bird Divine Fire Spirit upang maramdaman ang lokasyon ng White Tiger Divine Fire. Matapos lumabas mula sa Heart Demon Swallowing Formation, maaari na siyang lumipad, ngunit pinigilan pa rin ang kanyang Divine Sense. Mabagal na lumipad si Huang Xiaolong sa hangin, maingat na pinagmamasdan ang kanyang paligid. Sa ganitong paraan, lumipas ang 3 araw. Habang siya ay lumilipad sa isang bahagi ng bundok, ang dalawang banal na espiritu ng apoy na hindi nagpakita ng anumang tugon sa huling 3 araw ay biglang lumiwanag ng maliwanag, na nagpalabas ng mga nasasabik na ingay. Nang mapanood ito, lumiwanag ang mga mata ni Huang Xiaolong habang nakatingin sa ibaba. Mula sa reaksyon ng mga espiritu ng Black Tortoise at Vermilion Bird Divine Fires, tiyak na nasa ibaba niya ang White Tiger Divine Fire. Si Huang Xiaolong ay dahan-dahang bumaba sa lupa sa ibaba at natagpuan ang pasukan ng isang grotto.
Hindi malaki ang pasukan, sapat lang para makapasok ang dalawang matanda. May mga butil ng apoy at init na umaagos mula sa loob. Si Huang Xiaolong ay hindi nagatubili, lumipad sa loob ng grotto at nawala sa lalim nito. Maingat na lumilipad papasok sa kuweba, unti-unting lumawak ang lagusan ng kuweba na may lapad na dalawang lalaki. Habang lumalalim siya, ang mga kislap ng apoy at init sa kuweba ay tumaas ang temperatura, kahit na ang isang late second order High God Realm Master ay mahihirapang labanan ang init na ito na dulot ng White Tiger Divine Fire. Gayunpaman, dahil pinoprotektahan ng Black Tortoise at Vermilion Bird Divine Fire Spirit ang kanyang katawan, natural na hindi natatakot si Huang Xiaolong sa napakatinding heatwave. Nang ang init ng White Tiger Divine Fire ay umabot kay Huang Xiaolong, ang dalawang Divine Fire Spirit ay bumukas ang kanilang bibig at lumunok na nag-channel ng enerhiya upang pasiglahin ang katawan ni Huang Xiaolong. Ang heatwave ang naging supplement ni Huang Xiaolong sa halip. Lumipad siya ng halos kalahating oras nang, bigla na lang, napapikit si Huang Xiaolong dahil sa isang malupit na metal na puting liwanag. Pagkaraan ng ilang sandali, nang buksan niya ang mga ito, natagpuan niya ang kanyang sarili sa loob ng isang mundo ng apoy. 1,000 zang sa ibaba ng kanyang mga paa ay humuugong magma. Ang ikinagulat ni Huang Xiaolong ay ang katotohanan na ang apoy na lumulutang sa nagninangas na mundong ito ay talagang metallic na puti. Isang metal na puting apoy na katulad ng tunay na immortal na essence fire ni Huang Xiaolong, ngunit may kaunting pagkakaiba din. Nararamdaman niya ang isang mabangis na aura na pumapatay mula sa metal ikong puting apoy na ito, at napakaliwanag nito kaya hindi ito matitigan ng matagal. Si Huang Xiaolong ay tumingin sa malayo at lumipad pasulong, na sinusundan ng bakas ng metal ikong puting apoy patungo sa pinagmulan nito. Makalipas ang bahagyang mahigit isang oras, natagpuan ni Huang Xiaolong ang pinagmulan ng apoy. Sa hindi kalayuan sa kanyang harapan, isang malaking metal na puting bola ng apoy ang lumipad sa hangin, sa loob nito ay isang ilang daang zang mahabang puting tigre. Bagamat ilang libong zang ang distansya sa pagitan nila, naramdaman ni Huang Xiaolong ang pagtusok ng kanyang balat dahil sa mabangis na aura ng pagpatay. Gayunpaman, ang mabangis na pagpatay na aura ay hindi partikular na nakadirekta sa kanya, ngunit isang likas na bahagi ng puting tigre. Naramdaman ang presensya ni Huang Xiaolong, ang puting tigre sa loob ng napakalaking metal na puting bola ng apoy ay tumayo sa kanyang mga binti, nagpalabas ng dagandong patungo sa langit. Ang dagandong ng tigre ay nagpasigla sa umaagos na magma sa ibaba, na naging sanhi ng pagngangalit nito at marahas na bumagsak. Sa oras na ito, ang bawat magsasaka sa Heavenly Mountain ay nakakarinig ng nakakaalarmang dagandong ng tigre. Ito ay naghihirap pa rin sa loob ng Heart Demon Swallow ang Formation, Ancestor Mountain Goat, Piercing Sky Beast King, Ancestor Beef Ang, at Green Dragon Beast King ay humigpit ang mga ekspresyon. Biglang bumulwak ang dugo sa kanilang mga bibig. Ang nakakatakot na mabangis na pagpatay na aura, ito ay talagang isang walang katulad na kayamanan na lumilitaw. Ulalas ni Ninunong Bifang sa pananibik. Sa tuktok mismo ng Heavenly Mountain, hindi kalayuan sa atin, kailangan nating magmadali at makaalis sa pormasayo na ito. Inimok ni Green Dragon Beast King. Ang apat na tao ay galit na inatake ang Heart Demon Swallow ang Formation, pilit na gumagalaw patungo sa hangganan. Sa oras na ito, sa loob ng underground fire cavern, ang White Tiger Divine Fire ay tumalon kay Huang Xiaolong. Sa isang kisap mata, ang napakalaking metal na puting higanting bolang apoy ay lumaki sa kanyang mga pupil. Nininigas si Huang Xiaolong ngunit nagmamadaling kontrolin ang Black Tortoise at Vermilion Bird Divine Fires para ipagtanggol ang sarili. Sa isang iglap, nagsalpukan ang tatlong banal na apoy. Nakapagtataka, sa kabila ng tila nakakatakot na banggaan, walang umuusbong na pagsabog. Isang mahinang tunog lamang ang narinig, tila isang bula na sumabog, na sinundan ng tatlong banal na apoy na nagsimulang magsanib. Icy Blue, Crimson Red, at Metallic White, tatlong banal na apoy ang nagsanib at lumaki ang laki. Bago pa makapag-react si Huang Xiaolong, nilubog siya ng nakakasilaw na mga ilaw ng tatlong banal na apoy. Gaya ng naunang 2 beses, nawalan siya ng malay sa isang iglap.
Lumulutang sa loob ng pinagsanib ng mga banal na apoy, tatlong mga espiritu ng apoy ang lumiligid sa paligid ni Huang Xiaolong na pinapalamig ang kanyang katawan. Habang ang kanyang pisikal na katawan ay pinapagalitan, ang kanyang dagat ng kaluluwa ay nanginginig ng malakas, katulad ng isang pagsabog ng bulkan. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 829. Pagbabago ng kaluluwa. Ang sunod-sunod na alon ng puwersa ng kaluluwa ay tumaas sa dagat ng kaluluwa ni Huang Xiaolong, bawat isa ay mas mabangis kaysa sa nauna. Isang makinang naningning ang nagliliwanag sa kanyang kaluluwang dagat na katulad ng hindi mabilang na mga araw na natipon. Isang liwanag na napakatalino na tila ito ay maaaring dumaan sa kalawakan, na nag-iiwan ng isang walang hanggang bakas ng tilapon nito sa universo. Sa itaas ng kanyang kaluluwang dagat, ang mga apoy ng nagyayelong asol, pulang-pula, at metal na puti ay nagbuga ng masiglang enerhiya, na umaalon palabas. Ang enerhiyang ito ay umabot sa bawat sulok ng dagat ng kaluluwa ni Huang Xiaolong at patuloy na nagpapataas ng kailanawan ng kanyang kaluluwa. Sa paglipas ng panahon, ang makinang na liwanag sa dagat ng kanyang kaluluwa ay lalong kumikinang at nagliliwanag. Ang bawat sinag ng liwanag ay parang isang solidong tulay na tumatawid sa kalawakan, ebidensya ng malakas na puwersa ng kaluluwa ni Huang Xiaolong. Habang ang White Tiger Divine Fire ay sama-sama sa Black Tortoise at Vermilion Bird Divine Fires, naging bahagi ng Hang Xiaolong, maraming cultivator ang nagmamadali patungo sa Heavenly Mountain. Ang mahugong na dagandong ng White Tiger Divine Fire Spirit ay nagpaalerto sa lahat hanggang sa maraming lungsod sa paanan. Ang mabangis na nakamamatay na aura at makapal na umuugong espiritual na enerhiya ay lubos na nakumbinsi ng lahat na ito ay mga palatandaan ng kapanganakan na isang walang katulad na kayamanan. Tinagtagal, nagtipon ng mga sangkawan ng mga cultivator mula sa iba't ibang sekta at pamilya sa harap ng puting ambon ng Heart Demon Swallow ang formation, mula sa mababang antas ng God Realm Cultivation, hanggang sa mid-level, high-level, at kahit na dalawang High God Realm Masters. Ang dalawang High God Realm Master na ito ay bahagi ng Super Force ng White Tiger Galaxy, si Dao Creed's Chief Tao Go, at ang kanyang master na si Zhuang Yongfeng. Noong huling pagkakataon, nang matagpuan ni Huang Xiaolong ang isang 2 milyong taong gulang na Black Lotus dito sa Heavenly Mountain, parehong tinangkan ni Tao Go at Zhuang Yongfeng na agawin ito mula sa kanyang mga kamay. Nang malapit na silang magtagumpay, dumating si Yang Yi at ang Ascending Moon Old Man, niresolbo ang mahirap na sitwasyon ni Huang Xiaolong. Sa isang paraan, sina Tao Go at Zhuang Yongfeng ay itinuturing na pamilyar na mukha ni Huang Xiaolong. Master, anong plano? Tumingin si Tao Go sa puting ambon sa kanyang harapan na may bakas ng pangamba sa kanyang mga mata, nagtatanong sa kanyang guro na si Zhuang Yongfeng. Ang mga mata ni Zhuang Yongfeng ay kumikislap sa pag-aalinlangan. Hindi lihim na, sa maraming millennia, ang bawat master ng High God Realm na pumasok sa puting fog na ito ay hindi na muling lumitaw, kabilang ang mga master ng Second Order High God Realm. Pagsasabi na hindi siya natatakot ay isang tunay na kasinungalingan. Pumasok ka muna. Biglang napalingon si Zhuang Yongfeng sa isang Dao Creed Grand Elder. Nang marinig ang utos ni Zhuang Yongfeng, nanginginig ang Grand Elder, namutla ang mukha, an ancestor, me. Ang mga titig ni Zhuang Yongfeng ay tumalas na parang mga talam, mahinang nakamamatay na hangarin sa kanyang mga salita, hindi mo narinig ang aking utos. Ang Dao Creed Grand Elder na iyon ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Kawalang dugong maputlang mukha ay pumasok siya, nawala sa puting fog. Pagkatapos noon, sa kabila ng pagbabantay ni Zhuang Yongfeng sa labas, hindi na muling nagpakita ang Grand Elder. Ang mga nagtitipon na magsasaka ay nanonood, at ang resultang ito ay nagdulot ng pagdududa at takot sa kanilang mga puso. Ganun pa man, may mga taong naniniwalang sila ang mapalad at diretsyong lumipad sa puting ambon. Siyempre, walang pagbubukod, ang mga taong ito ay parang mga batong itinapon sa malawak na karagatan, na nawawala ng walang ingay. Ang puting ambon ay parang mundo sa sarili, kahit na ang mga sound transmission jade slip ay hindi magagamit sa loob.
Sa kabila nito, nang marinig ng mga karakter sa antas ng ninuno ng White Tiger Galaxy ang balita, lahat sila ay sumugod sa Heavenly Mountain. Kaya naman, parami ng parami ang nagtipon sa labas ng puting ambon. Ang tukso ng isang walang katulad na kayamanan ay nagkaroon ng ilang High God Realm ancestors na bumuo ng isang kooperatiba na alyansa upang lampasan ang puting ambon na ito. Bago ang maraming tingin mula sa malaking grupo ng mga cultivator na naroroon, 12 High God Realm Masters mula sa iba't ibang puwersa ang pumasok. Bago pumasok, ang mga ninuno na ito ay nagbigay ng mahigpit na utos sa kanilang mga junior na maghintay sa labas ng ambon. Ngunit sa paglipas ng mga araw, isang buwan na ang lumipas mula nang pumasok ang 12 High God Realm Masters sa formation, sila rin ay katulad ng mga maliliit na bato na itinapon sa malawak na karagatan, nawawala nang hindi man lang nagdulot ng alon. Ang isang buwan ay naging dalawa, ang sitwasyon sa loob ng puting ambon ay kalmado gaya ng dati. Pagkatapos ay lumipas ang 3 buwan, 4 na buwan. Ang mga mukha ng iba't ibang disipulong naghihintay sa labas ay naging balisa at tensyonado. Habang ito ay nangyayari sa labas, sa underground space ng Fire Grotto, ang katawan ni Huang Xiaolong ay parang isang kristal na sumasalamin sa liwanag habang ito ay pinainit ng 3 dakilang apoy. Nagniningning sa kanyang balat ang icy blue, crimson red, at metallic white lights. Sa paglipas ng panahon, ang 3 ilaw ay naging mas nakakabulag. Kung titingnan mula sa malayo, si Huang Xiaolong ay kahawig ng isang tri-kulay na hugis tao na brilyante, at ang kanyang soul sea ay pininturahan ng 3 banal na kulay ng apoy. Ang kailanawan ng kanyang kaluluwa ay umabot sa napakataas na antas na ang liwanag na nagmumula sa kanyang kaluluwa ay talagang naging solid sa ilalim ng epekto ng Black Tortoise, Vermilion Bird, at White Tiger Divine Fires. Ang isang sitwasyon kung saan ang hindi nakikitang liwanag ay naging solidong bagay ay hindi pa naririnig. Higit pa rito, ang bawat sinag ng liwanag sa kanyang soul sea ay parang pinakamatalim na talim na tumatagos sa kalawakan at oras, na nagagawang madaling hatiin ng isang peak plate First Order High God Realm Master sa dalawa. Lumipas ang isa pang 5 buwan. Ang 3 Black Tortoise, Vermilion Bird, at White Tiger Divine Fire Spirit na lumilipad sa paligid ni Huang Xiaolong ay biglang huminto, naging 3 bola ng apoy at nagdrill sa kanyang katawan. Si Huang Xiaolong, na nakaidlip sa lahat ng oras na ito, ay dahan-dahang nagmulat ng kanyang mga mata. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, 2 matalim na ilaw ang kumikislap at nawala sa isang iglap, 2 napakalalim na black hole ang lumitaw sa itaas mismo sa kanyang ibabaw. Sa halos anumang paggalaw, ang nakakakilabot na mga bolang apoy ay lumipad palabas mula sa katawan ni Huang Xiaolong, na tuluyang naghiwa-hiwalay ng magma sa ibaba. Si Huang Xiaolong ay nakatayo ng mataas sa himpapawid, taglay ang aura ng isang sinaunang apoy na Diyos. Ang kanyang katawan ay naglalabas ng hindi mailalarawan at marilag na kabanalan. Na-double ang kapasidad ng chi ko, paano naman ang soul seal ko? Ang liwanag na nagmumula sa aking kaluluwa ay talagang tumigas. Tuwang-tuwa si Huang Xiaolong matapos suriin ang sitwasyon ng kanyang katawan at kaluluwang dagat. Ang mga pagbabago sa kanyang kaluluwa dagat lalo na namangha sa kanya. Hindi pa niya narinig na ang ningning ng kaluluwa ng sino man ay nagiging solidong bagay. Ito ay posible lamang dahil ang kailanawan ng kanyang kaluluwa ay umabot sa hindi maisip na antas. Kung magsasama-sama ang 4 na banal na apoy, anong uri ng mga pagbabago ang magaganap sa dagat ng aking kaluluwa? Ang mga mata ni Huang Xiaolong ay kumikislap sa lumalaking pag-asa. Umakbang siya pasulong, umakbang sa kalawakan. Pagharap niya ulit ay nasa labas na siya. Teleportation. Teleportation na tanging mga High God Realm Masters lang ang maaaring gumanap. Pagamat sa pagkakataong ito ay hindi rin siya nag-condense ng isang Diyos, ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. Ang mga hibla ng oras at kalawakan sa dagat ng kanyang kaluluwa ay umabot sa isang hindi kapani-pani walang bilang, napakarami kaya madali niyang manipulahin ang natural na puwersa sa kanyang paligid. Ginawa ni Huang Xiaolong ang pagtatansya ng kanyang kasalukuyang lakas, marahil ay hindi mas mahina kaysa sa Dragon Emperor Altai, isang peak plate Second Order High God Realm Master. Kung muli siyang lalakad sa Heart Demon Swallow ang formation, tiyak na hindi siya magdurusa tulad ng dati.
Sa kasalukuyang lakas na ito, idinagdag ang kapangyarihan ng tatlong banal na apoy, maaari siyang dumaan sa pagbuo sa loob ng isang buwan. Gayunpaman, wala pa siyang planong umalis. Dahil nalaman niyang narito ang tirahan ng may-ari ng Heavenly Mountain sa tuktok, natural na titingnan niya ito. Sa oras na ito, ang espasyo sa unahan ay yumanig ng husto. Nanigas si Huang Xiaolong, nagmumula ito sa Heart Demon Swallow Formation. Maaaring ang grupo ni Ancestor Mountain Goat. Sa sumunod na segundo, apat na malalakas na presensya ang lumapit sa kinaroroonan ni Huang Xiaolong sa nakakatakot na bilis. Ang figure ni Huang Xiaolong ay nawala sa isang kisap mata na nag-activate ng kanyang kakayahan sa space concealment. Nang itago niya ang sarili, nakita niya ang Ancestor Mountain Goat, Piercing Sky Beast King, Green Dragon Beast King, at Ancestor Bifang na dumating. Gaya ng inaasahan, itong apat na tao. Nagpakarayom ang mga mag-aaral ni Huang Xiaolong, maingat na pinagtagpo ang lahat ng kanyang aura. Sa isang kisap mata, nasa harapan na niya ang apat na tao. Kakaiba, may mga pagbabago sa enerhiya dito, ilang sandali lang ang nakalipas. Napataas ang kilay ni Ancestor Mountain Goat, kumunat ang kanyang noo. Inilibot ng kanyang mga mata ang paligid, kumikinang ang berdeng liwanag sa kanyang mga mata. Ang iba pang tatlo ay nakalok din ang nakapalibot na kalawakan, nagsusuri ng mabuti, ngunit wala silang natuklasan. Ancestor Mountain Goat, malamang masyado kang nag-iisip. Sa palagay ko ay walang makakalampas sa Heart Demon Swallow ang formation sa harap namin. Inabot ng mahigit isang taon ang pagsasama naming apat at nanganganib na mamatay sa loob. Idinagdag ni Ancestor Bifang, masapurahan ang paghahanap sa kultibasyon na tirahan ng langit na Diyos. Tama, nauuna ang kultibasyon na tirahan ng langit na Diyos. Matapos maliwanagan ang ating sarili sa pagka-Diyos ng langit na Diyos at ang ating lakas ay tumaas ng mabilis, hindi natin kailangang matakot sa mga taong nagsasaka. Sumangayon si Green Dragon Beast King. Huling naghanap si Ancestor Mountain Goat, walang nakita. Wala siyang choice kundi ang umalis kasama ang iba. Pagkaalis ng apat, lumabas si Huang Xiaolong mula sa kanyang pagkakatago. Makalipas ang ilang sandali ng pag-aalinlangan, lumipad siya sa direksyon ng grupo, maingat na sinundan sila mula sa likuran. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 830. Ang tahanan ng mga makalangit na Diyos. Lumipad ang grupo ng apat na Piercing Sky Beast King, hinanap ang lugar ng tuktok ng bundok pagdating sa isang lawa pagkatapos ng 2 araw. Si Huang Xiaolong ay maingat na sumusunod sa kanilang likuran upang hindi matukoy. Bagamat ang apat na taong ito ay mapagbantay, batay sa kanyang kasalukuyang lakas at sa kanyang kakayahan sa pagtago sa kalawakan, hindi nakita ng grupo ng Piercing Sky Beast King si Huang Xiaolong. Huminto sa harap ng lawa, ang Piercing Sky Beast King ay naglabas ng isang Beast Skin Scroll Map at pinagmasdan ang kalupaan habang sinabi niya, ang tirahan ng kultibasyon ng langit na iyon ay dapat na nasa paligid dito. Tinulyapan ni Ancestor Bifang ang lawa at ang lugar na nakapalibot dito, ang kanyang boses ay nagpapahiwatig ng kawalan ng katiyakan, ang narito ang tahanan ng paglilinang ng Diyos sa langit. Wala siyang makitang kakaiba. Ang mga mata ni Ancestor Mountain Goat at Green Dragon Beast King ay kumikislap din sa pagdududa. Hindi sumagot ang Piercing Sky Beast King. Tumalon siya, nakatayo sa ibabaw ng lawa, pagkatapos ay naglagay ng ilang God Force sa mapa sa kanyang mga kamay. Ang mapa ng balat ng hayop ay agad na naglabas ng nakakasilaw na liwanag, 5 pinagsamang pattern ang lumutang at itinatak ang kanilang mga sarili sa gitna ng ibabaw ng lawa. Sa sandaling ang mga pattern ay nahulog sa ibabaw ng lawa, simula sa gitna ng lawa, ang tubig ay kumulo at ang mga alon ng liwanag ay kumislap sa mga alon. Pagkatapos, sa harap ng kanilang nagtatakang mga mata, lumitaw ang magaganda at kahangahangang mga palasyo na umaangat sa ibabaw. Ang matataas at mabababang bubong ay nagdagdag ng hanggang 36 na gusali, na sumasalamin sa isang prisma ng mga kulay, na bumubuo ng isang mahusay na makulay na barikada na sumasakop sa buong palasyo.
Sa pagtingin sa palasyo na lumabas mula sa lawa, ang Ancestor Mountain Goat, Piercing Sky Beast King, Green Dragon Beast King, at ang mga mata ni Ancestor Bifang ay kumikislap sa hindi mapigil na lubos na kaligayahan at pagnanasa. Ito ang tirahan ng kultibasyon ng langit na Diyos. Ang pira-piraso lamang ng pagkadiyos sa loob ay sapat na upang pukawin ang lahat sa siklab ng galit. Maging si Huang Xiaolong, na nagtatago sa malayo, ay lumiwanag nang makita niya ang palasyo. Pagkatapos ay bumagsak ang kanyang tingin sa mapa ng balat ng hayop sa mga kamay ni Piercing Sky Beast King, hindi niya inaasahan na magdedouble ang mapa na iyon bilang isang susi sa pagbubukas ng tirahan ng kultibasyon ng langit na Diyos. Kung hinanap niya ang tirahan ng mag-isa, malamang na hindi niya ito mahahanap. Gayunpaman, hindi pinahintulutan ni Huang Xiaolong na maapektuhan ang kanyang emosyon. Sa halip, nagtago pa siya ng mabuti. Sa kabilang banda, sinabi ng Piercing Sky Beast King sa kanyang tatlong kasama, "Ngayon, kailangan nating magtulungan at basagin ang makulay na hadlang na ito. Basta magtagumpay, makapasok tayo sa palasyo." Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Ancestor Mountain Goat, "Ano pa ang hinihintay natin, gawin na natin." Sa loob ng kultibasyon na tirahan ng langit na Diyos ay dapat na maraming 2 milyong taong gulang at higit pa sa mga halamang gamot, lahat ng mga ito ay sa atin na ngayon. Tumawa ng malakas si Green Dragon Beast King. Nang marinig ang mga salita ng Green Dragon Beast King, ang Piercing Sky Beast King ay sa loob-loob ng inisyan, bagamat totoo na ang tahanan ng langit na ito ay may 2 milyong taong gulang na mga halamang gamot, hindi ito sa atin, ngunit sa akin. Dahil alam niyang may pangunahing porma sayon sa loob ng tahanan ng Heavenly God's Cultivation, hanggat kontrolado niya ito, lahat ng kayamanan sa loob dito ay pag-aari niya. Mountain Oat, Green Dragon, at Bifang Special Rings ay dapat na may kaunting magagandang bagay, tama ba? Ang Piercing Sky Beast King ay nag-isip sa sarili. Kapag na-control niya ang core formation, iyon ang death anniversary ng Mountain Goat, Green Dragon, at Bifang. Habang iniisip ni Piercing Sky Beast King ang perpektong pagtatapos na ito, dumating silang apat sa harap ng pangunahing gusali. Kasama ni Ancestor Mountain Goat, Green Dragon Beast King, at Ancestor Bifang, nagsimulang salakayin ng Piercing Sky Beast King ang makulay na light barrier na bumabalot sa buong palasyo. Samantala, lihim na ibinalik ng Piercing Sky Beast King ang Beast Skin Map sa kanyang special ring. Ang mga palad at kamao ng apat na tao ay sumipol sa hangin habang sila ay tumama sa makulay na light barrier. Umalangaw-ngaw ang magkakasunod na umuugong na pagsabog, ngunit ang nakakagulat, sa kabila ng kanilang malalakas na pag-atake, ang makulay na light barrier ay hindi man lang nanginginig. Ang Piercing Sky Beast King ay medyo kalmado, dahil inaasahan na niya ang resultang ito. Ito rin ang dahilan kung bakit, pagkatapos makuha ang Beast Skin Treasure Map, ibinahagi niya ito sa Ancestor Mountain Goat at sa iba pa. Tanging sa pagtutulungan nilang apat ay magkakaroon sila ng pagkakataong malagpasan ang hadlang na ito at makapasok sa tahanan ng kultibasyon ng langit na Diyos. Pagkalipas ng napakaraming taon, nananatiling malakas pa rin ang defensive barrier ng cultivation dwelling na ito. Nagreklamo ang Green Dragon Beast King, higit pa rito, walang kumokontrol dito. Kung may kumokontrol sa formation, ang kapangyarihan nito ay tataas ng husto. Atake muli, mabilis na lumampas sa magaan na hadlang na ito. Hinimok ni Ancestor Mountain Goat, baka may dumating na problema kung tayo ay magdedaya. Sino ang makakapaggarantiya na walang ibang mga master na nakadaan sa Heart Demon Swallow ang formation habang sila ay naantala dito ng napakatagal? Ang tigre na iyon ay umungal kanina, iniisip ko kung anong uri ng kayamanan ito, maaari ba itong nasa loob ng kultibasyon na tirahan ng langit na Diyos? Tinilaan ni Ancestor Bifang ang kanyang mga labi, isang matako na liwanag ang lumipad sa kanyang mga mata. Napangisi si Huang Xiaolong sa kanyang puso nang marinig ito, malamang na tinutukoy ni Ancestor Bifang ang kanyang White Tiger Divine Fire. Sa oras na ito, ang Piercing Sky Beast King, Ancestor Mountain Goat, at ang dalawa pa ay nagsimulang umatake muli sa light barrier. Ang isa pang booming blast ay yumanig sa hangin, gayunpaman, ang light barrier ay nanatiling hindi naapektuhan. Habang nagpatuloy ang apat sa kanilang barrage, isang araw ang hindi namamalayan.
Ang piercing Sky Beast King at ang iba pa ay nagngangalit sa galit, sila ay walang tigil na umaatake sa loob ng isang araw ngunit halos walang anumang pagkakataon sa manipis na layer ng liwanag na iyon. Lahat silang apat ay mga master ng Third Order High God Realm. Ang pag-atake ng napakatagal sa paraang ginawa nila ay maaaring makabasag ng buong mundo, ngunit talagang nabigo silang masira ang manipis na defensive formation na iyon. Bawat putok at hampas sa light barrier ay umuubos ng kanilang pasensya. Ang kanyang ina, ang ninuno na ito ay hindi naniniwala na ang mapahamak na liwanag na hadlang na ito ay hindi masisira. Ang ninuno na si Bifang ay sumigaw sa galit, pagkatapos ay ang kanyang mga kamay ay lumaki ng 2 beses sa kanilang laki gamit ang mga kuko na kasing tallest ng mga espada, na malakas na humahampas sa magaan na harang. Ang Piercing Sky Beast King, Ancestor Mountain Goat, at Green Dragon Beast King ay hindi na nagpigil ng kanilang lakas, sabay-sabay na hamhampas ng buong lakas. Isang unos ang umumulat, ang espasyo ay napuno ng mga bitek. Dumagundong. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa tuktok ng bundok. Ang makulay na liwanag na hadlang sa wakas ay nanginginig. Kahit mahina lang itong nanginginig ay tuwang-tuwa silang apat na nakatingin dito. Magpatuloy sa pag-atake, ang makulay na light barrier na ito ay malapit ng masira. Tigaw ng Piercing Sky Beast King. Ang apat ay nagsimulang umatake ng may galit, gayunpaman, pagkatapos ng isang araw na paggawa, ang magaan na hadlang ay nanginginig lamang. Ang kanilang unang kagalakan ay matagal nang naglaho, habang ang kanilang galit ay sumabog. Nakatago sa loob ng space pocket, isang schadenfreude na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Huang Xiaolong na nanonood sa grupo ng Piercing Sky Beast King. Kung mas mahirap lampasan ang magaan na hadlang na ito, mas mabuti ito para sa kanya. Nakikita niya na, pagkatapos ng 2 araw ng magkasunod na pag-atake, ang kanilang God Force ay mas mabilis na nauubos kaysa dati. Kahit na sila ay kumain ng mga medicinal pellets para gumaling, hindi nila mababawi ang kanilang God Force sa maikling panahon. Kung magpapatuloy ang sitwasyong ito ng kalahating buwan, isang matalim na liwanag ang kumikinang sa kanyang mga mata. Katulad nito, ang grupo ng Piercing Sky Beast King ng apat ay nagpatuloy sa pag-atake sa light barrier. Sa isang kisap mata, 7 araw ang lumipas. Ang apat sa kanila ay umaatake na ngayon dahil sa galit at ang panginginig ng light barrier ay naging marahas. Bagamat hindi pa ito nasa Syra, ito ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkabali. Sa panahong ito, kuminto ang apat na tao upang magpahinga ng ilang beses, ngunit kalaunan ay napansin nila na kung sila ay huminto upang magpahinga, ang liwanag na hadlang ay tila nakabawi din sa isang malaking margin. Kaya naman, wala silang pagpipilian kundi ang patuloy na pag-atake. Sa ika-10 araw, sa wakas ay lumitaw ang mga pinong linya ng bitek sa ibabaw ng light barrier. Tuwang-tuwa ang apat na galit nang mapansin ito at lalo pang nadagdagan ang kanilang puwersa sa pag-atake. Sa ika-13 araw, lumawak ang mga pinong linyang iyon, kumalat sa buong ibabaw ng light barrier. Sa isa pang 3 araw, malalagpasan natin ang magaan na hadlang na ito. Hinikayat ng Piercing Sky Beast King ang Ancestor Mountain Goat at ang 2 pa. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode. Nang hindi magagapi. Dito sa ating channel. Kwentong nobela.